Kabanata 1191 hanggang 1200. Ngunit ang sitwasyon ni Lezengyo sa oras na ito ay tila ganap na pumasok sa isang kahangahangang estado. Sa paligid ng kanyang katawan, ang mga ginintoang electric light ay patuloy na kumikislap, at ang banal na espada sa kanyang kamay ay napakabigat. At sa kanyang likuran ay muling lumitaw ang 12 pakpak na anghel na natunaw sa kanyang katawan at nawala. Nakaharap sa Blue Golden Dragon, ang banal na liwanag sa mga mata ni Lezengyo ay kumikislap. Sa oras na ito, maging ang kanyang mga mata ay naging dalisay at transparent. Tila siya ay orihinal na isang tunay na anghel, nahuhulog lamang sa mortal na mundo. Ang banal na espada ay mabangis na nagyelo, at isang malaking gintong anino ng espada ang lumitaw din. Biglang naging ilusyon ang langit, at ang buong underground martial arts field ay tila nanginginig sa sandaling ito. Kahit anong tingin mo dito, ang ilusyon at transparent na anino ng gininto ang espada at ang asul na gintong dragon ay tila hindi nasa parehong antas. Gayunpaman, nang magkadikit ang dalawa, nagkaroon ng sobrang nakakagimbal na eksena. Sa isang kakaibang boses, ang asul na gintong dragon ay tumimik sa hangin. Alam mo, ito ang pamamaraan ng Blood Soul Fusion ni Tang Wulan. Ngunit sa susunod na sandali, isang gintong sinulid ang lumitaw sa asul gintong dragon na ito mula simula hanggang wakas. At iyon ay tila isang mahinang anino ng gininto ang espada, na nalaslas na sa katawan ni Tang Wulan. Sa sandaling tumama ito kay Tang Wulan, lumingon ito ng bahagya. Ito ay dapat na ang talim na tumama sa katawan ni Tang Wulan, ngunit dahil sa pag-ikot, ito ay naging isang sword spine na tumapak sa katawan ni Tang Wulan. Boom! Si Tang Wulan ay agad na inalis, at nabagsak sa lupa sa malayo. Puff! Habang binaril si Tang Wulan, bumuga rin si Lezengyo ng isang subo ng dugo sa hangin, at pagkatapos ay nahulog mula sa langit. Sa panahon ng taglagas, nawala ang halo sa kanyang buong katawan at direktang tumama sa lupa. Ang kanyang sagradong pamamaraan ng pagtunaw ay ngayon lamang naiintindihan, at ito ay napakahirap pa ring gamitin. Ngayon lang sa huling sandali, pilit niyang binago ang anggulo ng pag-atake at binago ito sa pagbaril. Ito ay lampas sa kanyang kontrol, at agad itong binalikan. Natahimik ang audience. Ang labanang ito ay masasabing ups and downs. Nang inatake ni Lezengyo si Tang Wulan noong una, ang sunod-sunod na alon ng malalakas na pag-atake ay parang pagharap sa kaaway. Ginamit lang ang tunay na katawan ng sagradong anghel, at pagkatapos nito, namumulaklak ito ng may napakalakas na lakas. Si Tang Wulan, na muntik ng matalo, ay walang lakas na lumaban. Ngunit sa lalong madaling panahon nang magsimulang mag-counter-attack si Tang Wulan, natuklasan ng lahat na walang epekto ang malakas na pag-atake ni Lezengyo kay Tang Wulan, at mabilis na naglunsad si Tang Wulan ng isang napaka-nakakatakot na ganting atake, ang mapang-apong Lezengyo ay tila hindi na kayang lumaban. Sa sandaling ito, hindi inaasahang ginamit ni Lezengyo ang hindi pa naririnig na mga kasanayang ito upang pagsamahin ang kanyang tatlong espiritong kakayahan sa isa't isa, ang mga spirit ring ay nag-overlap at nagsanib, at sa wakas ay naglabas ng nakakagulat na espada. Ito ang gulugad ng espada, at binasag nito sa hangin si Tang Wulan. Paano kung talim ng espada iyon? Direkta bang papatayin niya si Tang Wulan? Or at least pilitin siyang gumamit ng battle armor? Ang tindi ng huling suntok ni Lezengyo ay tiyak na nasa antas ng title Daoluo. Sa dinami-dami ng mga disipulo sa looban, bagamat hindi gaanong tao ang nakapasok sa antas na iyon, lahat ay nasa Shrek Academy ng higit sa 10 taon. Mayroon silang malawak na hanay ng kaalaman at natural na nararamdaman kung gaano kalakas ang Fenru sa sandaling iyon. Nang sila ay puno ng pagkabigla, si Tang Wulan, na nabasag sa lupa, ay tinapik na ang alikabok sa kanyang katawan at bumangon mula sa lupa. Parang ayos lang. Ang sampal na ngayon lang ay nagkaroon ng napakalakas na momentum sa kanya, ngunit sa oras na ito, maliban sa medyo kulay abong mukha, wala siyang makitang anumang pinsala. Sa isang iglap, pumunta si Tang Wulan sa gilid ni Lezengyo at tinulungan siya mula sa lupa. Isang banal na liwanag din ang bumaba mula sa langit sa oras na ito at damapo sa Lezengyo, na nagdagdag ng bakas ng dugo sa kanyang maputlang mukha. Hindi ba ito kamangha-mangha? Tumawa si Lezengyo kay Tang Wulan. Tumanggo si Tang Wulan, galing, kung gumamit ka ng talim ng espada, baka masaktan ako. Ang pagkalat lamang ng pag-akyat ng asul na Emperador Dragon mula sa harapan ay sapat na upang makita ang lakas ng suntok na ito. Kaugnay nito, si Tang Wulan ay hindi lamang nakaramdam ng kahit katiting na depresyon, ngunit puno ng kagalakan sa kanyang puso. Nang makita ang kanyang mga kasosyo na nagiging mas malakas, ano ang maaaring maging mas masaya sa kanya kaysa dito? Kung mas malakas ang kapareha, mas marami siyang maibabahagi sa hinaharap. Hehe, matakot ka. Hindi mapigilan ni Lezengyo na makaramdam ng kaunting pagmamalaki. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang matalo si Tang Wulan. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, sa tingin mo hindi ka nanalo, di ba? Itinuwid ni Lezengyo ang kanyang dibdib, hindi ba? Hindi napigilan ni Tang Wulan na matawa, ay traitor ka na lang bilang panalo. Nanlaki ang mga mata ni Lezengyo at sinabing, Boss, hindi mo itatanggi na talo ka, di ba? Tumingin sa kanya si Tang Wulan, at pagkatapos ay sa maraming mga disipulo sa panloob na patio na nanunood ng labanan sa malayo.
Tumayo siya ng tuwid at sinabi sa direksyon ni na Light at Dark daw Luo Long Yeo, Old Long, pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Nagkaroon ng kislap ng liwanag sa katawan ni Long Yeo, at sa sumunod na sandali, nakarating na ang mga tao sa arena ng kompetisyon. Sinabi ni Tang Wulan, maaway ng mga tauhan ni Zheng Gayu noon, kaya hindi kami sigurado sa magiging resulta ng laban. Gumamit din ako ng suntok. Maaari mo bang kunin ito bilang kapalit sa kanya, at pagkatapos ay tulungan kaming husgahan ang kahihinatnan? Nakangiting tumingin si Long Yeo kay Tang Wulan, sa tingin mo ba ay hihigit pa ang iyong atake kay Sheng Rongshu? Natural na hulaan ni Tang Wulan na ang Holy Melting Technique sa bibig ni Long Lao ay ang kakayahan na ginamit ni Li Zhengguo, at marahang tumango. Sinabi ni Long Yeo, okay. Pagkatapos ay bumitaw ka at umatake. Lumabas ka. Si Tang Wulan ay humakbang pasulong, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso, at ang isang layer ng gintong ambon ay kumalat pataas mula sa kanyang mga paa. Ang malalim na dagandong ng dragon ay umikot pabalik-balik sa kanyang katawan, at ang aura ng kanyang buong pagkatao ay biglang tumaas at pumailan lang sa napakabilis na nakababahala. Si Tang Wulan mismo ay isang agresibong tao, ngunit sa harap ng kanyang mga malalapit na kaibigan, hindi niya kailangang gawin iyon. Hindi na kailangang patunayan na mas magaling siya kay Li Zhengguo. Ngunit sa sandaling iyon, nang makita niya ang bahagyang nagtatanong na mga mata ng mga disipulo sa panloob na patio, narinig niya ang mga salita ni Elder Long. Hindi na siya estudyante ng Shrek Academy at disipulo ng Tang Sect. Siya na ngayon ang master ng Sea God Pavilion sa Shrek Academy, at maging ang master ng Tang Sect. Upang mapagtiwalaan ng dalawang nangungunang kapangyarihan ng kanyang bagong pinuno, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay magpakita ng sapat na lakas. Sa makatuwid, mayroon siyang kahilingan mula kay Mr. Ziyang Long. Gusto niyang makita ng lahat ang tunay niyang lakas. Nais niyang gawing tunay na nararapat ang kanyang posisyon sa pamumuno. Habang hawak ang Golden Dragon Spear, si Tang Wulan ay tila pumasok sa isang ethereal na estado sa oras na ito. Ang manipis na ulap ni Jin Mengmeng ay unti-unting naging matatag, na naging dahilan upang ang kanyang buong pagkatao ay nababalot ng isang dragon na 3 pulgada ang layo. May ngiti pa rin si Old Long sa gilid ng kanyang bibig, ngunit hindi nagtagal ay nagulat ang kanyang ekspresyon, dahil nagulat siya nang makitang si Tang Wulan ay naglabas ng hindi nakikitang panggigipit mula kay Tang Wulan, na naging dahilan upang siya ay labis na nanlumo. Ito ay ang bloodline suppression ng Upper Dragon Clan. Long Wei. Alam mo, siya ang may pinakamataas na pamana ni Shuang Shenglong, ang liwanag at madilim na hari ng dragon na walang talo sa mainland noong panahong iyon. Ngunit sa sandaling ito, bilang Extreme Daoluo, talagang nakaramdam siya ng pressure sa harap ni Tang Wulan. Ang ganitong sitwasyon ay hindi pa nakatagpo ng Light and Dark Dragon Emperor, kahit noong bata pa siya, hindi pa siya nakatagpo ng ganitong uri ng direktang pressure mula kay Wan. Kahit bilang Extreme Daoluo, maaapektuhan pa rin siya ng agwat ng dugo. Ang batang ito. Gusto kong makita kung anong hakbang ang magagawa niya. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at dalawang gintong malamig na kuryente ang tumalsik mula sa mga mata. Sa susunod na sandali, ang kanyang kaliwang paa ay humakbang pasulong, at ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw-ngaw sa mga manunood. Kahit nakaharap si Wu Changkong, ang tunay na katawan ng Dragon King na hindi niya nagamit noon ay tuluyang namumukadkad. Sa isang iglap, ang kanyang buong katawan ay mabilis na tumangkad, na hindi nagkatawang tao sa hugis ng dragon, at mukhang tao pa rin, ngunit ang buong tao ay naging ilusyon, na parang may korona sa kanyang ulo, at walang katapusang pag-ungol ng dragon. Mga tunog mula sa lahat ng direksyon, tulad ng 1,000 dragon na sumasamba. Naabot din ni Long Wei ang rurok nito sa isang iglap. Ang eksena kung saan kumanta si Wan Longfan ay talagang kamangha-mangha, at napuno ng tunog ang buong 500 meter diameter na martial arts field. Hindi lamang naramdaman ni Long Yeo ang pressure na nakaharap kay Tang Wulan, kundi maging ang mga disipulo ng inner courtyard na nasa labas ng protective cover, kahit nawala sila sa laro, naramdaman nilang lahat ang kanilang sariling pagbabago-bago ng bloodline, at lihim na lumaki ang takot. Sa mga ordinaryong Soul Master, kakaunti lang ang may mga dragon bloodline. Ngunit ang panloob na patio ng Shrek Academy ay dating lugar ng pagtitipon ng pinakamalakas na kabataang henerasyon. Mayroong napakaraming mga disipulo sa loob ng patio na may mala-dragon at mala-dragon na dugo. Naramdaman ng bawat isa sa kanila ang takot mula sa kanilang mga puso, nakikinig sa boses ni Wan Longfan na kumakanta, gusto nilang yumuko sa harap ni Tang Wulan. Tila hindi na siya Soul Master, kundi isang emperador, at maging ang emperador na kumokontrol sa Dragon Clan. Golden Dragon King. Siya ang kampyon na Golden Dragon King ng Star Battle. Net Federation Challenge. Biglang sumigaw ang isang alagad sa looban. Upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan, wala sa mga disipulong ito sa loob ng korte ang lumahok sa Star Battle. Net Federation Challenge, ngunit sa kanilang mga puso paanong hindi sila magkakaroon ng mga inaasahan para sa pinakamataas na kaganapan ng kabataang henerasyon na ito. Napanood nila ang lahat sa schedule, ngunit hindi nila inaasahan na ang Golden Dragon King, na nanalo ng kampyonato at nagtagumpay sa hindi mabilang na malalakas na manlalaro, ay nasa harapan nila. At sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, masasabi mo na si Tang Wulan ay mas makapangyarihan na ngayon kaysa noong lumahok siya sa kompetisyon.
Ang Golden Dragon King sa simula ay tila mayroon lamang pang-anim na ring cultivation base, ngunit ngayon siya ang ikapitong ring Soul Sage. Si Light at Dark Daoluo Longyeo ay orihinal na nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa ilalim ng kanyang mga kamay, ngunit sa oras na ito ang kanyang mga braso ay nakalawit na sa kanyang tagiliran ng walang malay. Ito ay isang hindi malay na paggalaw ng hindi mabilang na karanasan na naipon sa nakalipas na 200 taon. Malinaw, nakaramdam siya ng banta mula kay Tangwulan. Ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay dahan-daang itinaas, at sa simpleng paggalaw na ito, patuloy na tumaas ang aura ni Tangwulan. Ang mga molekula ng enerhiya sa hangin, anuman ang kanilang mga katangian, ay nagmamadali patungo sa kanya tulad ng wanliw patungo sa dagat, at siya mismo ay lumalamon sa mga enerhiyang ito na parang black hole. Sa normal na kalagayan, imposibleng lumaban siya ng ganito, dahil masyadong mahaba ang oras ng paghahanda. Ngunit ngayon, upang maipakita ang kanyang kakayahang pamunuan ng Shrek at Tangsek sa hinaharap, pinili ni Tangwulan na makakuha ng momentum. Sa sandaling ito, ang kanyang espiritual na kamalayan ay ganap na nakapasok sa kaharian ng Kungming, at tanging ang patuloy na paglawak ng kanyang katawan ang kanyang nararamdaman. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, nakikita niya na sa labanan laban sa Abyss Plane, siya ay pinabura ng Lord of the Plane, at ang kanyang buong katawan ay hinigup ang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa at binago ito sa kanyang sariling enerhiya na labanan laban sa Black Emperor at iba pang hindi mabilang na abyssal powers. Ang eksena ng manunulat. Sa oras na iyon, kahit na siya ay kasing lakas ng Black Emperor, hindi siya makakalaban sa harap niya. Kung hindi dahil sa hitsura ng Abyssal Sage, sapat na ang sariling lakas ni Tangwulan para mapatamba ang Abyss Tide. Kung wala ang Blood God Array, tiyak na hindi niya maa-absorb ang Heaven and Earth elemental power na nakakatakot gaya ng dati, ngunit sa spiritual cultivation base ng Spirit Realm, maaari din niyang pakilusan ang isang bahagi ng Heaven and Earth elemental power. Kung tungkol sa tibay ng katawan, iyon ay wala sa kanyang pagsasaalang-alang sa lahat. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas, kahit si Super Daoluo ay hindi ito may kumpara, at ito ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Sa katunayan, bagamat malakas ang Holy Melting Technique ni Lezengyo noon, kahit na bumagsak ang talim sa kanya, ito ay maaaring magdulot sa kanya ng ilang maliliit na pinsala. Boom! Ang liwanag sa paligid ng katawan ni Tangwulan ay biglang sumabog, at ang lahat ng mga dragon ay naging apoy, natutunaw sa isang nanginginig na dragon. Isang napakalakas at nanginginig na dagandong ng dragon ang umalangaw mula sa katawan ni Tangwulan, at sa likod niya, isang malaking gintong dragon ang biglang bumangon sa kalangitan. Unang lumitaw ang ulo ng dragon. Ang malaking gininto ang ulo ng dragon ay parang buhay, lumulutang paitaas, na may kabangisan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay dumating ang malaking katawan ng dragon na halos 100 metro ang haba. Nang lumitaw ito sa larangan ng martial arts sa kabuuan nito, ang buong larangan ng martial arts ay naaninag ng ginto sa kulay ng katawan nito. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Longyeo. Bagamat siya ay labis na nasisiyahang makita si Tangwulan na nagpapakita ng napakalaking pagbabago-bago ng enerhiya sa oras na ito, sa parehong oras, ang pakiramdam ng takot sa kanyang puso ay tumaas din sa sukdulan. Ang agwat sa pagitan ng mga base ng paglilinang ng dalawang panig ay mabilis na nagsasara. Sa sandaling ito, ang mga pagbabago sa enerhiya ni Tangwulan ay nalampasan ng title Daoluo, at malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang espiritong kapangyarihan ay halatang hamina sa harap ng pressure. Napakalakas ng dugo. Ang kanyang titulo ba ng Golden Dragon King sa larong Star Battle? Net ay talagang karapat-dapat. Totoo ba na ang Dragon God sa alamat ay nahahati sa dalawa at naging Golden Dragon King at Silver Dragon King? At sa katawan niya, ang mana ay dugo talaga ng Golden Dragon King. Oo. Sa kanyang sariling liwanag at madilim na Saint Dragon Martial Soul, kahit na nakaharap sa ordinaryong Elemental Dragon King, imposibleng magkaroon ng ganoong karahasang reaksyon. Siya talaga ang may-ari ng bloodline ng Golden Dragon King. Hindi sinubukan ni Longyeo na pilitin si Tangwulan na umatake muli. Dahan-daang itinaas ang kanang kamay niya. Sa kanyang palad, ang dalawang kulay ng liwanag at dilim ay patuloy na kumikislap na salaitan, na tila isang napakagandang whirlpool, na sumisipsip ng enerhiya sa hangin. Molecular. Ito ay karapat-dapat na maging isa sa mga nangungunang powerhouse sa mundo, ang mainstay ng Shrek Academy. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at agad na naramdaman ni Tangwulan na hindi na niya maabsorb ang dalawang elemento ng liwanag at dilim sa hangin. At kasabay ng pagtataas ng kanyang kamay, ang sariling hininga ni Longyeo ay naging matatag din. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga base ng paglilinang ng dalawang panig ay napakalaki. Bilang isang extreme Daoluo, gaano man kalakas ang presyon ng dugo na dala ni Tangwulan sa kanya, imposibleng talagang paghigpitan siya. Sa sandaling ito, ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tangwulan ay nakataas din sa isang posisyong kapantay ng kanyang katawan. Isang nagagalit na dagandong ng dragon ang tumunog sa kanyang bibig, at ang malaking gintong dragon ay lumipad sa kanyang likuran sa loob ng 1 linggo, na lumulutang sa kanyang likuran. Nang masiglang eye-flap ni Tangwulan ang mga pakpak ng gintong dragon sa likod niya, ibinabadi ng dragon ang mga pakpak nito, at ang dalawang figure ay agad na natunaw sa isa. Sa sandaling sila ay nagsanib, isang itim na halo ang biglang lumitaw sa kanilang paligid.
Pakiramdam ko ay nasira ang buong espasyo, at sila ay ganap na nahuhulog sa isang black hole. Itaas ang ulo. Ang tunog ng pag-awit ng dragon ay hindi kumalat sa buong madla hanggang sa oras na ito. Ang proteksyon na kalasag sa larangan ng paglalaro ay agad na pumihit ng marahas, at ang pagtitiis ay halos agad na umabot sa pinakamataas na limitasyon. Ang lahat ng nakita ng mga manunood ay isang ilusyon at anino. Ang gintong dragon ay tila kumawala mula sa itim na halo, at ito ay kumikislap lamang sa hangin saglit. Ang buong platform ng laro ay kumulo, at ang lupa ay agad na gumulong pabalik. Ang proteksyon na takip ay tila hindi makayanan ang gayong mga pagbabago sa enerhiya, at ang tunog na parang salamin ay patuloy na nabasag. Hindi na makatiis. Masisira ba ang proteksyon na takip? Maraming mga estudyante ng Shrek Academy ang naglabas ng kanilang martial arts ng sunod-sunod, naghahanda na ipagtanggol ang kanilang sarili. At sa kanilang mga puso, talagang hindi ka panipaniwala. Tao ba yun? Soul Sage level lang ba talaga siya? Wala pa rin itong suot na battle armor. Ang explosive power na ginawa niya ay hindi lang ipinaliwanag ng title Daoluo level. Kahit na ang buong suntok ni Super Daoluo ay walang iba kundi iyon. Si Lezengyo ay mukhang tanga rin noon pa man. Alam niyang napakalakas ni Tang Wulan, at naiintindihan din niya na kahit sa tulong ng Holy Fusion, baka hindi niya matalo si Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, nang talagang nakita niya si Tang Wulan na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, napagtanto niya na ang agwat sa pagitan niya at ni Tang Wulan ay hindi pa lumiit, tila mas lalo itong lumaki. Ang lalaking ito ay sadyang hindi tao. Isang magaan na kurtina ng realidad at haka-haka ang bumalot sa buong larangan ng paglalaro sa magandang oras, ganap na naghihiwalay sa panloob na enerhiya. Maraming gintong liwanag ang pumutok, at sa wakas ay tumahimik sa harap ng palad ng kanang kamay ni Long Lao. Parang isang malaking puyo ng tubig. Hindi ko alam kung anong uri ng kakilakilabot na power vortex ang nasa loob. Ang ubod ng puyo ng tubig ay nasa harap ng palad ni Long Yeo. Ang parehong ay sa pagitan ng katotohanan at katotohanan. Ang liwanag na kurtina na nagbabago sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay hindi mukhang malaki. Sa gitna ng palad ni Long Yeo, halos 1 metro lang ang diametro nito. Ngunit iyon ay kung paano nito hiniranggan ang desperadong pag-atake ni Tang Wulan. Ang malaking gintong dragon ay dahan-daang lumitaw sa whirlpool, ito ay napakaganda. Kahit na nakaharang ay nayanig pa rin ang puso ng lahat ng naruroon. Nagbago ang mukha ni Lan Muzi dahil alam niyang hindi pa rin niya mapipigilan ang suntok, kahit nakasuot siya ng battle armor, baka hindi niya ito mapigilan. Talaga bang napakalakas ni Tang Wulan? Sino ang makakapag-isip ng ganoong resulta? Itanong lang sa lahat ng taong naruroon, maliban kay G. Long, sino ang makakatagal sa suntok na ito? Maaaring kayanin ng Holy Spirit Daoluo, ngunit hindi siya isang combat spirit master, at kung gusto niyang harapin ang ganoong kakayahan, mas umiiwas siya. Kung mas malakas ang disipulo sa loob ng korte, mas nararamdaman niya ang lagim ng pag-atake ni Tang Wulan. Nang makita ang ginintoang liwanag na unti-unting naging pinuno, muling nagpakita si Tang Wulan sa venue. Bahagyang nagbago ang mga mata ng lahat nang nakatingin sa kanya. Sa sandaling ito, nakakita sila ng isang nakakagulat na eksena. Niyugyug ni Long Yeo ang kanyang itaas na katawan, at umatras ng kalahating hakbang paatras. Ano? Talagang tinaboy niya si Long Lao ng kalahating hakbang. Ilang sandali pa ay natahimik ang audience. Sino si Long Yeo? Daoluo ang pinakamataas na limitasyon sa mundo. Kambal Martial Soul. Ito rin ang pinaka-senior na Extreme Daoluo. Kung kailangan mong piliin ang unang tao sa mundo, malamang na ito ang nasa harap mo. Maliban sa kanyang katandaan, ang lahat ng tungkol sa kanya ay halos walang talo. Ngunit siya ay talagang binugbog pabalik ni Tang Wulan, na mayroon lamang 7 singsing. Paano ito mangyayari? Ang Golden Dragon Spear ay bumagsak sa lupa, umalalay sa kanyang katawan, at ang dibdib ni Tang Wulan ay umaalon ng marahas. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno ng nagpapasigla at tumutulo na damdamin. Matapos makakuha ng momentum, gumawa siya ng isang desperado na paghagis, natunaw ang kanyang sariling lakas at espiritu, lahat ng bagay sa isa, at naglabas ng pinakamalakas na suntok. Lubos siyang nakatitiyak na ang lakas ng kanyang makatarungang pag-atake ay maihahambing sa Super Daoluo. Mula nang umunlad ang kanyang antas ng paglilinang, hindi pa niya sinubukan ang kanyang makakaya hanggang sa panahong ito. Kailangan kong sabihin na ang pakiramdam na ito ay napakaganda. Inilalagay ang iyong buong katawan dito, na parang inilalabas ang lahat tungkol sa iyong sarili. Higit pa rito, tanging sa matinding kalagayang ito ay mas malalim niyang mauunawaan kung ano ang kanyang kasalukuyang antas, mas malalim na maunawaan ang mga pagbabago sa kanyang sariling mga kakayahan, at makahanap ng mas mahusay na mga paraan upang mailapat ito. Hindi man siya nasaktan ng nakaraang Holy Melting Technique, nagbigay din ito ng maraming inspirasyon. Walang alinlangan na ang banal na anghel Martial Soul ay maaaring gumamit ng sagradong pamamaraan ng pagtunaw dahil sa partikularidad ng Martial Soul mismo. Siyempre hindi ito magagawa ng Blue Silver Emperor Martial Soul ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang Golden Dragon King bloodline ay espesyal din. Sexualidad, maaari ba tayong matuto mula sa sagradong pamamaraan ng pagtunaw sa isang tiyak na lawak?
Mula sa sitwasyon ng Lezengyo, makikita na ang Shengrongshu ay isang kakayahan na naglalagay ng malaking kargada sa katawan, at ang pinakakinatatakutan ni Tang Wulan ay ang body load. Kung ikukumpara sa kargada, sino ang makakapagkumpara sa kanya? Kung ngayon lang siya magsusuot ng battle armor, siguradong lalakas pa ang attack power niya. Ang shot na ito ay tiyak na sumikat ng kanyang kasaysayan. Binawi ni Long Yeo ang kanyang palad at tumanggo kay Tang Wulan, maaari mong ihinto ang Holy Melting Technique. Hindi masama. Walang isip si Lezengyo na ikumpara kay Tang Wulan sa oras na ito, at sinabing may malungkot na mukha, hindi ka tao, hindi ka tao. Ayaw na kitang kausapin. Ngumiti si Tang Wulan, at pagkatapos ay bahagyang yumuko kay Long Yeo ng may paggalang, salamat, Long Lao. Huwag kang magalang sa Pavilion Master, matutuwa lang ang matanda na makitang may ganoong kakayahan ang Pavilion Master. Okay, andito ako ngayon. Umalis na tayong lahat, hiwalay na tayo sa practice. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Long Yeo. Sa pagmamasid sa likod ng maliwanag at madilim na pag-alis ni Daoluo, si Tang Wulan ay napabuntong hininga sa loob. Upang maperpekto ang kanyang sarili, si Mr. Long ay talagang walang pagsisikap. Kung hindi nakikita ng iba, paanong hindi niya ito mararamdaman? Ang huling kalahating hakbang ng pag-urong ni Long Yeo ay hindi dulot ng kanyang epekto, ngunit umatras ito ng kusa. Alam mo, sa oras na iyon, ang maliwanag at madilim na Daoluo na ito ay mayroon pa ring sapat na kapangyarihan upang kontrolin ang depensa ng buong larangan ng martial arts at maiwasan ang pagtagas ng enerhiya. Paanong hindi niya mapigilan ang kanyang pag-atake? Sa sandaling nabangga niya si Long Yeo, naramdaman ni Tang Wulan na parang nakaharap siya sa kaibuturan ng buong mundo. Kung siya ay 100 metro na ang taas noong panahong iyon, kung gayon ang Long Yeo sa kanyang damdamin ay parang isang bangin. Gaano man kalupit ang kanyang pag-atake, madali itong maharangan ni Long Yeo. Ito ay hindi na isang simpleng isyu ng lakas, ito ay ganap na isang antas ng pagkakaiba. Hindi ko alam kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan kong gawin kung gusto kong maabot ang antas ng Old Long. Ang labanan ngayon ay masasabing maraming tagumpay. Hindi lamang isang kasiya siyang sorpresa ang makita ang kapangyarihan ng banal na Rongshu ni Lezengyo, kundi pati na rin sa banggaan na ito kay Long Lao, pinalaya niya ang kanyang sarili, at kasabay nito ay naramdaman ang kanyang sariling kinabukasan. Malayo pa ang lalakbayin. Ang palad ni Long Yeo ay tila simple, ngunit ito ay nagpapaunawa sa kanya na kahit gaano pa siya lumaki, dapat siyang mag-ingat laban sa pagmamataas at pagmamadali, at dapat siyang magsumikap. Umupo si Guyan sa tabi ni Chenggu Dongfeng, at biglang nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanyang mga mata. Sa lilang mata, biglang tumayo ang mga mag-aaral. Dahil sa sandaling iyon, parang narinig niya ang boses nito, ang pamilyar na Dagandong. Ang pagkulo ng dugo. Umabot na ba talaga siya sa puntong ito? Biglang lumabo ang tingin sa mga mata niya, sobrang lapit, pero hindi niya ito makita. Miss ko na talaga siya. Nar, eto na. Sa sandaling ito, ang tinig ng sinaunang hanging silangan ay nagmula sa aking tainga. Noon lang bumalik sa katinuan si Guyana at tumingin sa yugto ng auction. Isang gintong cart ang itinulak papunta sa auction platform, na natatakpan ng pulang tela. Ito ay orihinal na medyo bulbar na kulay, tila napakaharmonya sa maningning at eleganteng bulwagan ng auction house. Puno ng pananibik ang mukha ng matandang auctioneer, sa susunod, itong isasubasta natin ay masasabing pinakamahalagang lote sa kasaysayan ng ating auction house. Para sa loteng ito, matagal na nating pinaghahandaan. Ang auction ngayon ay halos nakakalap ng mga pinakamahalagang VIP mula sa buong kontinente. Nandito, sa ngalan ng lahat ng naghihintay na bahay ng Indo. Magsisimula na tayo kaagad. Bagaman dapat na alam ng mga kilalang bisita ang ilan sa loteng ito mula sa iba't ibang channel, bilang isang auctioneer, gusto ko pa ring ipakilala ang kayamanang ito na maaaring ilarawan bilang isang artifact ng detalyado. Tulad ng sinabi niya, naging seryoso ang ekspresyon ng auctioneer, at ang mga ilaw sa bulwagan ay naging mas malabo. Tanging isang gintong sinag ng liwanag ang sumikat sa kariton sa entablado. Sa ilalim ng pulang tela, anong uri ng pag-iral ito? Ang pinagmula ng item na ito sa auction ay dapat na panatilihing lihim sa auction na ito. Ngunit ang pagkakaroon nito ay masasabing sapat na upang makaapekto sa hinaharap. Ito ay hindi isang kayamanan ng langit at lupa, lalo pa ang isang bihirang metal. Ito ay isang pag-iral na walang nakakaalam tungkol sa orihinal na pinagmulan nito. Binigyan namin ito ng pangalan, na tinawag na Heart of the Ice God. Habang nagsasalita, mabangis na itinaas ng auctioneer ang pulang tela sa paligid niya. Sa sandaling binuksan niya ang pulang tela, ang mga mata ng lahat ay naakit sa mga bagay sa ilalim ng pulang tela. Hindi maiwasang tumahimik ang mga mata ng lahat. Iyon ay isang kahon ng salamin, tulad ng para sa material ng salamin na ito ay hindi kilala. Sa loob ng kahon, mayroong isang parang hiyas na pag-iral. Ito ay halos kasing laki lamang ng isang longgan, na ipinakita sa hugis ng isang patak, na may maraming maliliit na seksyon sa ibabaw nito, at ang buong katawan ay nagyayelong asol. Bagamat ang sukat nito ay hindi masyadong malaki, kapag ang gininto ang liwanag ay sumisikat dito, hindi mabilang nakahangahangang mga sinag ang agad na naaninag, at ito ay hindi na ginto, ngunit naging asol na yelo.
Ang maliwanag na nagyayelong asul na liwanag ay naging mga sinag sa hangin, na tumatawid sa buong platform ng auction. Ang refraction lang ng liwanag ang nagpaparamdam sa mga tao na parang malamig ang katawan. Bagaman ito ay parang brilyante, naniniwala ako na nakikita na ng mga kilalang bisita kung gaano ito kakaiba sa refraction ng liwanag. Para makuha ito, siyam na title daw Luo ang namatay. Ito ang punto. Detalyadong na-verify namin ito. Naniniwala ako na mahulaan ng mga kilalang bisita ang ilan sa mga epekto nito mula sa pangalan nito. Oo, malamig ang kakayahan nito, ang sobrang lamig. Sinubukan namin gamit ang mga instrumento. Ang temperatura sa paligid ng Heart of Ice God ay pinananatili sa pagitan ng -200 degree sa ibaba ng 0 at 237 degree sa ibaba ng 0 sa buong taon. Sa madaling salita, ang katamtamang temperatura nito ay umaaligid sa absolute zero. Mayroon tayong ang dahilan ay ito ang ubod ng lamig. Dapat itong magmula sa matinding hilaga. At pagkatapos ng detalyadong inspeksyon at ang halaga ng enerhiya nito, ito ay makikita na napakalaki sa pagitan ng 9 na antas at ang halaga ng enerhiya nito, ito ay makikita na napakalaki sa pagitan ng 9 level na halaga. Fixed Installed Soul Guided Shell ang lakas ng enerhiya ng sumasabog na core ng 10th level Fixed Mounted Soul Guided Shell. Hindi lang iyan, ang enerhiya ng Ice God's Heart mismo ay sobrang dalisay, ito ang purest ice attribute. Ang title daw Luo na namatay para dito, bukod pa sa pakikipaglaban para dito, may 3 pa dahil pagkatapos makipag-ugnayan dito, sa huli, binugbog ako ng lamig at namatay. Kaya, hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano gamitin ito. At kung paano gamitin ang enerhiya nito. Gayunpaman, matapang naming hinuhulaan. Sa kasaysayan ng tao, kung gusto mong gawin ang ika-4 na antas ng pagpatay sa Diyos na Fixed Mounted Soul Guided Shell kung gayon, ito ang magiging pinakamahusay na pangunahing material. Walang sinuman. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang buong auction house ay biglang naging maraming talakayan. Ang katakutan ng Killing God level Fixed Mounted Soul Guided Shell ay napatunayan na. Ang buong Shrek City ay pinasabog ng 2 God Killing level Fixed Mounted Soul Guidance Cannonballs. Ang Shrek Academy, Tangsect, ang napakaraming powerhouse, ay hindi napigilan ang nakakatakot na kapangyarihan nitong nakapirming nakamount na Soul Guided Artillery Shell na ito sa antas ng pagpatay sa Diyos. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang papel nito. Lumikha ng core ng isa pang nakapirming nakamount na Soul Guidance Cannonball sa antas ng pagpatay sa Diyos. Ang apela ng pangungusap na ito ay sapat na mahusay. Ang mga karapat-dapat na lumahok sa auction na ito ngayon ay ang lahat ng tuktok ng mga pangunahing puwersa. Alinman ito ay isang dakilang kapangyarihan ng isang henerasyon, o ito ay kumakatawan sa isang kapangyarihan ng isang partido. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng nakapirming nakamount na Soul Guidance Cannonball na nakapatay sa Diyos, isa itong malaking estratehikong banta. Nakinig si Chenggu Dongfeng sa pagpapakilala mula sa auctioneer, ngunit may pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Kung hindi dahil sa tunay na master sa likod ng Tiandao auction site, hindi siya papayag na guluhin ito ng kusa, ito ay ang grupo ng militar. Ang puso ng Ice God na ito ay hindi kailangan na siya mismo ang mag-auction nito. Alam din niya ang ilang sikreto na hindi sasabihin ng auctioneer. Ang puso ng Diyos ng Yelo na ito ay matagal nang pinag-aralan ng militar at ng federal na pamahalaan. Tama ang auctioneer, talagang kwalipikado itong maging core ng God-killing grade Fixed Installation Soul Guidance Cannonball. Ngunit sa katunayan, ito ay imposible lamang na makamit. Dahil ito ay hindi lamang napakababang temperatura, ihihiwalay din ito ang sarili mula sa pakikipag-ugnayan sa anumang iba pang enerhiya, at ang panloob na enerhiya ay hindi maaaring pakilusan sa pamamagitan ng anumang Soul Guidance Device o Soul Guidance Array sa lahat. Kung hindi dahil dito, imposibleng lumabas sa auction floor ang puso ng Ice God na ito. Siyempre, dahil ang sinaunang hanging silangan ay dumating, ito ay dumating para dito. Natural na alam kung paano ito aktwal na ginagamit. Sa pag-iisip nito, sinulyapan niya si Guyana na nasa tabi niya, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang pagpapakilala ng auctioneer ay sa wakas ay halos pareho, hindi alintana kung ang puso ng Diyos ng Yelo na ito ay maaaring gamitin, ngunit isang bagay ang walang pag-aalinlangan, ito ay tiyak na isang Ice Attribute Artifact level na pag-iral. Bueno, magsisimula kaagad ang auction, simula sa 5 bilyong federal na barya, at bawat pagtaas ng presyo ay hindi bababa sa 100 milyong federal na barya. Walang duda na ito ay isang mataas na presyo. Ang Federation ay hindi nakakita ng ganoong presyo ng auction sa loob ng mahabang panahon. Bukod dito, wala pa rin itong katiyakan kung ang Heart of the Ice God ay talagang isang banal na kasangkapan. Kung ito ay talagang isang artifact, imposibleng ilagay ito para sa auction. Ang auction house ay upang maakit ang mga pangunahing puwersa na sumugal, na tumataya na maaari nilang pag-aralan ang paggamit ng Ice God's Heart. Maging ito man ay gumawa ng mga nakapirming install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos, o para sa iba pang mga layunin, hanggat maaari itong magamit, ang halaga ng bagay na ito ay higit pa sa panimulang presyo. Mga mahal na bisita, maaari na kayong magsimulang magbid. Sabi ng auctioneer na may ngiti sa labi. Pero pagkatapos niyang magsalita, nanlamig siya.
Walang nagsalita, ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa puso ng Ice God sa auction stand. Ang 5 bilyong federal na pera ay hindi maliit na bilang. Kahit na para sa maraming malalaking puwersa, ang pagpapakilos ng napakaraming pera ay hindi ganoon kadali. Hindi nagmamadali ang auctioneer. Ang mga naturang superclass na item sa auction ay hindi napakadaling matagumpay na mag-auction. Ang presyo ng auction na ito ay hindi mataas para sa enerhiya na nasa Heart of Ice God mismo. Kahit na ito ay hindi matagumpay, hindi mahalaga. Hindi siya pinilit ng nasa itaas na bumaril. Tumagal ng 3 buong minuto bago niya muling pinaalalahanan, maaaring magbid ang mga VIP. 5 bilyon. Sa pagkakataong ito, may nagsimulang magbid sa wakas. Isa itong bidder na nakaupo sa madilim na sulok sa kaliwa. Okay, 5 bilyon. Nang marinig ng auctioneer na may nagbid, naging energetic siya at agad na tumugon. 5.1 bilyon. Isa pang bid ang tumunog. Ang pagbabalik sa Ice God's Heart, ang pinakamahalagang bagay ay pag-aralan ang function nito at kung paano ito gamitin. Ang mga bidder na pumunta dito ngayon ay hindi lamang ang walang hanggang Dongfeng na nakakaalam na ang Ice God's Heart Army ay hindi nakabuo ng isang misteryo. Alam din ng maraming tao. Ngunit umaasa pa rin silang bawiin ito at pag-aralan. Tama si Chenggu Dongfeng. Kung ang Ice God's Heart na ito ay pinag-aralan para gamitin ito ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang artifact ay isang bagay na hindi mo mahahanap. Si Chenggu Dongfeng ay hindi sabik na magbid, ngunit nakaupo lang sa gilid. Nanunood ng ibang tao na nagbibid. Natural na hindi lahat ay maaaring lumahok sa isang bagay na may mataas na halaga. Iilan lamang ang mga tao ang maaaring lumahok dito. 4 na bidder ang nagbid. Ang presyo ay tumataas, at sa lalong madaling panahon ay pumasa sa 6 na bilyong federal na pera. Ang presyo na ito ay hindi gaanong para sa enerhiya na nakapaloob sa Heart of the Ice God. Pero dahil walang eksaktong paraan para gamitin ang Heart of the Ice God, sa katunayan, hindi masyadong active ang mga bidder. Habang nag-aalok ang auctioneer, patuloy niyang ipinakilala ang iba't ibang benepisyo ng Ice God's Heart. Ano ang may puso ng isang Diyos ng yelo sa katawan, ay maaaring gawin ang lahat na hindi mabulok sa loob ng 10,000 taon, at iba pa. May ngiti sa sulok ng bibig ni Chenggu Dongfeng. Hindi ito kabaong. Ano ang silbi ng hindi makorrupt sa loob ng 10,000 taon? Ang mga mata ni Guyana ay patag, na parabang ang puso ng Diyos ng yelo na ito ay walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, sa katunayan, siya at si Chenggu Dongfeng ay lumitaw dito ngayon dahil sinabi niya kay Chenggu Dongfeng na kung mayroon siyang pusong Diyos ng yelo, magagamit niya ito upang sugpuin ang kanyang isip at makapasok sa espiritual na antas ng espiritual na larangan sa pinakamaikling panahon. Ang kanyang martial soul ay kinokontrol ng mga elemento, kayang kontrolin ang maraming elemento sa parehong oras, at ang kahulugan ng espiritual na kapangyarihan ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa sinumang Panginoon ng kaluluwa. Masasabi pa nga na ang lakas ng kanyang mental na kapangyarihan ay tumutukoy sa bilis ng kanyang sariling paglilinang. Bagamat siya ay disipulo ni Tianfeng Daoluo Leng Yaoju, siya ay pinahahalagahan ni Chenggu Dongfeng mula nang siya ay matagumpay na nakapasa sa paghahandang espiritual na pagsusulit sa misyon. Siya ay masyadong bata, sa edad na 21 lamang, ang kanyang antas ng paglilinang ay lumampas na sa 8 singsing. Talagang ito ang kinabukasan ng Lingling Pagoda. Higit sa lahat, tiyak na dahil sa isang pag-aaral ni Guyana na ang Spirit Transmission Pagoda ay may kasalukuyang momentum. 1 buwan lang ang nakalipas, dahil sa kontribusyon ni Guyana sa Spirit Transmission Pagoda, kahit na hindi pa niya naabot ang titulong Daoluo level, nagrebelde si Chenggu Dongfeng laban sa lahat ng opinyon at itinaas siya sa isa sa 4 na espiritual na transmission envoy ng Spirit Transmission Pagoda. Ito rin ang ganap na pinakabatang emisaryo sa kasaysayan ng Spirit Spreading Pagoda. Minsan tinanong ni Chenggu Dongfeng si Guyana kung anong reward ang gusto niya, at talagang mahalaga ang kanyang pananaliksik para sa Spirit Transfer ng Pagoda. Sa ganitong talento, paano tayo hindi mananalo? At mas inaabangan ni Chenggu Dongfeng ang kanyang pagsasaliksik upang higit pa, kung gayon, hindi maiiwasang mas malapit ito sa kanyang layunin. Sa panahong iyon, hindi lang ito kasing simple ng pagkontrol sa Daoluo Continent. Naniniwala si Dongfeng na maging ang Xingluo Continent at Daoling Continent ay magiging lugar din na kontrolado ng Spirit Spreading Pagoda ng walang digmaan. At pagkatapos ay kontrolin ang buong Daoluo Star. Sa makatuwid, sa mata ni Chenggu Dongfeng, si Guyana sa oras na ito ay tiyak na kayamanan ng buong Spirit Transmission Pagoda. Hawak talaga nito sa iyong kamay dahil sa takot na mahulog, hawak sa iyong bibig dahil sa takot na matuno. Walang gusto si Guyana, hanggang sa sinabi sa kanya ni Chenggu Dongfeng ang tungkol sa kamakailang auction ng Tiandao Auction House, at sinabi sa kanya na nasa kanya ang puso ng Ice God, na nakakuha ng kanyang atensyon. Bagamat nakita lamang ito mula sa larawan, mabilis na sinabi ni Guyana kay Chenggu Dongfeng na kailangan niyang makuha itong Ice God's Heart. Sa pamamagitan nito, ang kanyang espiritual na antas ay maaaring makapasok sa espiritual na kaharian, at sa loob ng 1 taon ay maaaring ma-promote sa title Daoluo na antas. Nang marinig ang balitang ito, tuwang-tuwa si Chenggu Dongfeng at agad na dinala sa kanya si Guyana. Siya ay makasarili sa pagsasanay kay Guyana ng matipid.
Kabilang sa kasalukuyang 4 na pangunahing espiritual na transmisyon sa Spirit Transmission Tower, bukod kay Guyana, ang pangalawang pinakabatang transmission ay si Chenggu Zhangting, na kanyang apo, 31 taong gulang ngayong taon, at pinamagatang Daoluo. Si Chenggu Zhangting ay masasabing ang pinakamahusay na talento ng pamilya Chenggu sa mga nakaraang taon, at gayon din ang mga pagsisikap ni Chenggu Dongfeng na linangin ang mga susunod na kahalili. Mula nang maupo ang Chenggu clan, pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-unlad, ang sistema ng electoral ng Chuanling Pagoda ay aktwal na umiral sa pangalan lamang, at ito ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Chenggu clan. Si Chenggu Zhangting ay nilinang ni Chenggu Dongfeng para sa kanyang kahalili sa hinaharap, at siya ang kanyang panganay na apo. Ang Chenggu Zhangting na ito ay talagang mahusay, na nagpapakita ng hindi makatao na talento mula pagkabata. Nang makamit niya ang titulo na Daoluo sa edad na 28, na-promote siya sa isa sa 4 na dakilang espiritong pumasa ng Spirit Passing Pagoda. 3 taon sa ngayon. Si Chenggu Zhangting ay hindi kailanman nakapag-asawa ng isang asawa, at ginugugol ang lahat ng kanyang lakas sa paglilinang. Hanggang sa taong iyon, nakilala niya si Guyana sa edad na 18 at na love at first sight. Ang walang hanggang silangan na hangin ay natural ding pakikipagkaibigan, ngunit hinarang ito ni Leng Yaozu gamit ang murang edad ni Guyana bilang dahilan. At dahil si Guyana ngayon ay pambihirang na-promote bilang isang espiritual na mensahero, anuman ang katayuan, kakayahan, talento o hitsura. Sa isip ni Chenggu Dongfeng, walang alinlangan na ito ang kanyang pinakamahusay na kandidato sa apo. Walang mas angkop kaysa kay Guyana. Kakaalis lang ni Chenggu Zhangting sa customs kamakailan. Sa 3 taon, nakagawa siya ng hakbang-hakbang. Sa edad na 31, naabot na niya ang ika-4 na antas ng kanyang paglilinang. Sa walang humpay na suporta sa likod ng Spirit Spreading Pagoda, isang hakbang lang ang layo nito mula sa antas ng Super Daoluo. Si Chenggu Zhangting ngayon ay walang pagsisikap na ituloy si Guyana, umaasang makuha ang kanyang pabor. Sa ganitong mga sitwasyon, paanong hindi matutulungan ni Chenggu Dongfeng ang kanyang apo? Kaya ngayon ay dinala niya si Guyana, at gusto niyang alisin ang puso ng Diyos ng yelo na ito sa anumang paraan. Sa hinaharap, mabilis ding makapasok si Guyana sa may pamagat na antas ng Daoluo. Sa kanyang talento, siya at ang kanyang apo ay isang laban lamang na ginawa sa langit, at ang hinaharap ay magiging mainstay din na sumusuporta sa buong Spirit Transmission Tower. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang plano, nakaramdam ng ginhawa si Chenggu Dongfeng. Sa antas niya, hindi na mahalaga ang kayamanan. Layunin lamang ang kapangyarihan. Sa nakikitang may mga kahalili sa pamilyang Chenggu, talagang posible na siya ay maging isang malaking pamilya na naipasa na sa mga nakalipas na panahon sa hinaharap, na siyang pinakaaasam niyang makita. Ang unang pagkakataon ay 6.8 bilyon, ang pangalawang pagkakataon ay 6.8 bilyon. Malapit nang yumalulong ang boses ng auctioneer. Ngayon, ang presyo ng auction ng Heart of Ice God ay talagang hindi perpekto. Ayon sa paliwanag sa itaas, kinakailangan na magsikap para sa 10-10 bilyong mga auction. Ngunit sino ang nakakaalam, ang mga bidder ay talagang kakaunti at hindi masyadong masigasig. 7 bilyon. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog, na ginagawang parang fanglungin ang auctioneer. Hinawakan ni Chenggu Dongfeng ang no. Isang sign sa kanyang kamay at tumango sa auctioneer. Natahimik ang audience. Bawat auctioneer ay may suot na maskara sa kanyang mukha, ngunit walang duda na ang pagkakakilanlan at katayuan ng taong may hawak ng no. 7 bilyon sa unang pagkakataon. Nagtanong ang auctioneer ng isa pang round matapos walang nagtaas ng presyo, at pagkatapos ay nagsimulang magbilang. Nagsimula na naman siyang magpakilala ng husto, ngunit wala pa ring tumawad muli. Ubo-ubo. Bahagyang umubo si Chenggu Dongfeng. Puro mahinang tunog lang ang naririnig sa tenga ng ibang tao, pero sa tenga ng auctioneer, parang tinamaan ng kidlat. Naramdaman na lang niya na kumukulo na ang dugo sa katawan niya. Biglang nabigla ang puso ko. Upang maging punong auctioneer ng Tiandao Auction House, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao, at medyo hindi mahina ang kanyang cultivation level. Gayunpaman, sa pagharap sa ubo na ito, naramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay mayayanig. 7 bilyon sa pangalawang pagkakataon. 7 bilyon sa ikatlong pagkakataon. Flap. Pagbaba ng martilyo. Wala nang mas mahalaga pa sa sarili mong buhay, at totoo na wala nang nagtataas ng presyo. Binabati kita sa VIP 1, ang Heart of the Ice God ay sa iyo. Bahagyang ngumiti si Chenggu Dongfeng at sinabi kay Guyana sa tabi niya, Nar, pagkabalik, paprotektahan kita kasama si Yaozu. Nais kong magkaroon ka ng maagang tagumpay sa espiritual na kaharian. Salamat Tower Master. Tumango si Guyana kay Chenggu Dongfeng. Bahagyang ngumiti si Chenggu Dongfeng, ang mas inaasahan niya ay matawag ni Guyana ang kanyang sarili na lolo. Ang nakasisilaw na Heart of Ice God ay ipinadala kina Chenggu Dongfeng at Guyana. Ang panlabas na takip ay walang alinlangan na espesyal, na may kakayahang ihiwalay ang napakababang temperatura ng Heart of Ice God. Ngunit sa pagtingin sa puso ng Diyos ng yelo na ito, medyo lumabo ang mga mata ni Guyana. Sa isip niya, muling lumitaw ang figure ng taong iyon.
Sa sandaling ito, ang taong iniisip ni Guyana ay nagkataon ding may hawak na kristal sa kanyang kamay, na malinaw din, ngunit hindi malamig. Ito ay Hanhai Chenkun Crystal. Nagpahinga si Lezengyo. Matapos gamitin ang Holy Melting Technique, nakakonsumo siya ng maraming pera at nagkaroon ng kaunting pinsala. Kailangan niyang magpagaling. Bumalik din si Tang Wulan sa kanyang silid. Bago siya mag-practice, bigla niyang naalala ang Hanhai Chenkun na kristal na tinawag ni Long Lao na kayamanan ng patio ng bayan, at saka lang niya ito inilabas. Tiyak na hindi ganoon kadali ang tawaging isang artifact. Ngunit ano ang mahiwagang epekto nito? Talaga bang tulungan lamang ang pinakamataas na kapangyarihan na maunawaan ito? Malinaw pa ring naalala ni Tang Wulan na noong una niya itong makita, dinala siya nito sa mundo ng karagatan. Nakakamangha talaga ang pakiramdam na yun, parang na-moisturize, na-refresh ang buong pagkatao ko. Ngunit ngayon ay matagal na niyang pinagmamasdan ang malawak na sea crystal na ito, ngunit hindi pa siya nakapasok sa napakagandang estadong iyon. Ano ang sikreto nito? Habang iniisip ito, sinubukan ni Tang Wulan na dahan-daang ibuhos ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa vast sea universe crystal, na nagnanais na makita kung ito ay nagbago. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay dahan-daang na-injected, at ang Hanhai Chenkun Crystal ay talagang nag-react, at isang layer ng asul na halo ang pinakawalan mula sa kristal na ibabaw, namumulaklak palabas, na ginagawa itong mas kahanga-hanga. Ngunit maliban doon, walang ibang refleksyon. Kahit na pinalaki ni Tang Wulan ang output ng kanyang soul power, wala pa ring ibang reaksyon. Kakaiba. Hindi pa ba sapat na mag-infuse ng soul power? Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog sa kanyang isipan. Hanhai Chenkun cover. May kakaibang amoy sa boses, at ang pamilyar na boses na ito ay natakot din kay Tang Wulan. Matandang Tang. Tawag ni Tang Wulan sa kanyang puso. Oo, hindi ba nagmula ang tunog na ito sa Old Tang? Kaya lang medyo nagulat siya ngayon. Noong huling nakilala ko si Old Tang, itinuro pa rin niya sa kanya ang kanyang itinuro. Ang istilong ito ng sibat ang nagpasimulang gamitin ni Tang Wulan ang baril. Nang maglaon, nilikha niya ang paraan ng hari at itinuro ang punto, at nagsimulang unti-unting ipasok ang baril. Estado ng kaluluwa. Ang sinabi sa kanya ni Old Tang noong oras na iyon ay maaari niya itong tawagan pagkatapos niyang may segowa ang kanyang itinuro. Ngunit pagkatapos maranasan ang napakaraming bagay, si Tang Wulan ay hindi na nagkaroon ng oras na tawagan si Old Tang. O upang maging mas tumpak, ang kanyang bilis ng pag-unlad ay masyadong mabilis, at ang kanyang iba't ibang mga kakayahan ay masyadong abala upang linangin, at nakalimutan niyang tawagan si Old Tang. Pinag-uusapan mo ba itong malawak na kristal ng dagat? Kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan. Paanong dumating ang kristal sa bibig ni Lao Tang at naging takip ng malawak na dagat? Ang boses ni Old Tang ay biglang naging mas nasasabik, bilis, ilagay mo sa noo mo, dali, dali. Hindi kailanman naramdaman ni Tang Wulan ang mga emosyon ni Old Tang na sabik, at ang kanyang tiwala sa Old Tang ay ganap. Agad niyang nilagay ang Hanhai Chenkun Crystal sa gitna ng kanyang kilay. Ang kristal ay cool, at walang gaanong pakiramdam sa sandaling ito ay magkasya. Ngunit sa puso ni Tang Wulan, iniisip pa rin niya kung ang Hanhai Chenkun Crystal ay maaaring muling dalhin ang kanyang sarili sa napakagandang mundo ng karagatan. May mga pagbabagong naganap. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na ang dagat ng kanyang espiritu ay biglang uminit. Naging gintong ambon ang paligid. Kaagad pagkatapos, naramdaman niya na ang orihinal na malamig na yelo na Hanhai Universe Crystal ay hamampos sa kanyang mga kilay, na parang dam-aikit dito. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot na sa antas ng espiritual na kaharian, at ang kanyang malaking espiritual na kapangyarihan ay napunta na sa isang dagat. Ngunit sa sandaling ito, ang naramdaman niya ay parang may mga walang katapusang pagbabago sa pag-iisip na pumutok sa kanyang isipan. Dahil hawak niya ang kristal ng Hanhai Chenkun at ikinabot ito sa gitna ng kanyang mga kilay, malinaw niyang nararamdaman ang pagbabago ng kristal na ito sa oras na ito. Nagulat siya nang malaman na ang Hanhai Chenkun Crystal ay patuloy na lumiliit at lumiliit. Noong una ay isang malaking sampal, ngunit nang tumagal ay naging kasing laki na lamang ng longgan. Maya-maya, naging kasing laki na lang ng kuko. Saka lang tumigil ang pagbabago. Ngunit nalaman ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay hindi na makagalaw, at lahat maliban sa kanyang iniisip ay tila nagyelo. Pero ramdam na ramdam niya ang mga alon ng alon na naglalabas sa kanyang katawan. Ang mga ripple na ito ay tila kumalat patungo sa malalayong lugar. Ang Hanhai Chenkun Crystal ang simula ng ripple na ito. Ang hindi niya makita ay sa sandaling ito, sa kanyang noo, dahan-daang lumitaw ang isang gintong rune. Ang rune na ito ay ipinakita sa anyo ng isang ginintoang trident, at ang pinababang Hanhai Chenkun na kristal ay inilagay ng kaunti sa ibaba ng matalim na gilid sa gitna ng trident rune. Mukhang ito rin ang core ng buong rune. Ang ginintoang apoy ay lumipad at pumailan lang sa golden trident rune. Patuloy na nagbabago, ngunit si Tang Wulan mismo ay walang magawa. Ang kapangyarihan ng espiritu at kapangyarihang pangkaisipan sa katawan ay bumababa pa rin sa isang kamangha-manghang bilis. Ngunit ang iba't ibang mga elemento ng katangian sa hangin ay mabilis ding sumugod sa kanya, na nagdaragdag sa kanyang sariling pagkonsumo. Hindi masyadong halata sa simula.
Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bilis ng convergence ng mga elementong ito ay nagsimulang maging mas mabilis at mas mabilis. Pinaramdam pa nito kay Tang Wulan na parang bumalik siya sa kanyang naramdaman nang makaharap niya ang maraming makapangyarihang lalaki sa kailaliman sa Blood God Array. Ito ay, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit may napakagandang balanse sa kanyang katawan. At sa kakaibang balanseng ito, ang buong pagkatao ni Tang Wulan ay naging isang iskultura. Ang enerhiya ay na-injected, at pagkatapos ay naglalabas palabas sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na mga ripple. Lahat ba ito ay gawa ni Old Tang? Di ba kaya niyang kontrolin ang katawan niya? Ang pagtuklas at pakiramdam na ito ay nagpasikip sa puso ni Tang Wulan. Pagkatapos ng lahat, para sa kanya, si Old Tang ay palaging napakahiwaga. Si Old Tang ang nagsabi sa kanya ng pagkakaroon ng selyo ng Golden Dragon King, at ang mga kakayahan na ito ang nagdulot sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumalikod si Old Tang para kontrolin ang kanyang katawan. Paanong hindi ito makapag-aalala kay Tang Wulan? Ang enerhiya ay nagbabago, at ang kanyang sariling katawan ay parang isang medium, wala siyang magawa. Pagkatapos ng maikling panahon ng pag-aalala, si Tang Wulan ay unti-unti ding nakahinga. Walang kwenta ang mag-isip ng sobra. Kung talagang may kakayahan si Old Tang na kontrolin siya, hindi niya ito mababago kung masyado siyang nag-iisip. Bukod dito, mula sa pananaw ng pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan kay Lao Tang sa napakatagal na panahon, tila inalagaan siya ni Lao Tang sa ibang pagkakataon, at walang disadvantage. Siguro, masyado akong nag-iisip. Sa kaisipang ito, nakaka-relax din ang isip ni Tang Wulan. Dahil wala siyang magawa, tahimik niyang naramdaman ang mga pagbabago sa iba't ibang attribute elements sa paligid niya. Upang obserbahan ang bawat elemento, upang maranasan ang kanilang misteryo. Ito ang paraan ng paglilinang ng espiritual na kapangyarihan pagkatapos ng espiritual na kaharian, dahil walang ibang paraan para gawin ito. Nilinang lamang ni Tang Wulan ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Lumipas ang oras bawat minuto, at hindi ko alam kung gaano katagal. Bigla, naramdaman na lang ni Tang Wulan na humigpit ang kanyang anit, at sa isang iglap, tumayo ang kanyang buong buhok. Sa sandaling ito, ang mga alon na lumalawak na palabas ay biglang huminto saglit. Pagkatapos, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang dagat ng kanyang espiritu ay nanginginig ng marahas, na parabang sa sandaling iyon, may isang bagay na dayuhan ang nagturok dito. Katulad, ang ganitong uri ng pakiramdam ay hindi komportable, at ito ay nagdusa sa kanya mula sa isang paghahati ng ulo, na parabang ang buong dagat ng espiritu ay sesabog na. Ngunit ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali at pagkatapos ay tumigil. Nagsimula siyang huminga at huminga. Pagkatapos ang buong tao ay nagpahinga ng kaunti. Pero at the same time, puno rin ng pagkabigla ang puso niya. Ito ang nangyari. Ang mga ripple ay hindi na kumalat palabas, ngunit naramdaman ni Tang Wulan na tila may konektado sa kanyang sariling espiritual na dagat. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba, napaka-ilusyon, ngunit maaari niyang maramdaman na dapat itong umiiral. I need to sleep for a while. Take care. Paggising ko sasabihin ko sa'yo. Sa wakas ay tumunog muli ang boses ni Old Tang, ngunit mukhang pagod na pagod siya sa oras na ito. Ngunit sa pagod na boses, iba ang kulay ng emosyon kumpara kanina. Anak, mag-iiwan ako ng isa pang spear technique sa iyong isipan. Maiintindihan mo ito ng mag-isa. Pagkatapos sabihin ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na lumuwag ang kanyang katawan at sa wakas ay nakontrol na rin niya ang kanyang katawan. Hindi niya namamalayan na tumitig sa loob, para maramdaman ang pagkakaroon ng Old Tang. Gayunpaman, si Old Tang ay tila ganap na naglaho ng hindi humihinga. Ngunit sa sandaling ito ng pag-concentrate sa loob, nagulat si Tang Wulan nang makitang tila tumaas ng husto ang kanyang mental power. Ito ay ilang beses na higit pa sa kabuuan ng aking sariling pagsasanay sa nakalipas na 3 buwan. Pagtingin ko sa loob, nakikita ko pa nga ang bawat cell ng katawan ko. Nagmamadali niyang itinaas ang kamay para hawakan ang malawak na si crystal sa kanyang noo. Nagulat ako nang makita kong maliwanag at malinis ang aking noo, at wala nang natira. Mabilis akong pumunta sa salamin sa banyo, at sigurado, walang laman ang langit sa itaas ng noo ko, at wala sa gitna ng mga kilay niya. Parang walang nangyari. Ito. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang mapangiti. Anong nangyayari dito? Ibinigay ni Long Laogang sa kanyang sarili ang Hanhai Chenkun Crystal, at talagang, kinain niya ito. Alam mo, ito ang kayamanan ng Shrek Academy. Ang may-ari ng Sea God Pavilion ay talagang hindi, upang maging tumpak, ito ay dapat na, kinain, ng Old Tang. Paano ko ipapaliwanag kay Lao Long? Paano ipaliwanag sa mga kaibigan ng Shrek Academy? Pagkatapos ng napakaraming bagay, ang isip ni Tang Wulan ay kalmado na, at pagkatapos ng maikling panahon ng pagkabalisa, unti-unti siyang kumalma. Malinaw na hindi ito ang magagawa niya ngayon upang maibalik ang Hanhai Universe Crystal, ngunit ang kanyang mahiwagang kilay ay hindi ang unang pagkakataon na pinasok niya ang isang bagay. Hindi ba't ang orihinal na binhi ng buhay ay tumagos dito, at pagkatapos ay lumabas muli? Ngayon ay maaari ko na lamang hintayin na magising si Old Tang mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog at tanungin siya ng malinaw. Hindi dapat tanungin ni Lao Long ang kanyang sarili kung nasaan ang Hanhai Chenkun Crystal.
Kung magtatanong siya, sasabihin niya ang totoo, na sinasabi na ang Han Haichen Kun Crystal ay sumanib sa kanyang mga kilay. Walang magawang umiling ang ilan, naka-crossleg lang siya, kaya dapat mag-practice muna siya. Ang lakas ng pag-iisip ay bumuti ng kaunti ng hindi maipaliwanag, at kailangan kong madama ang ilang mga pagbabago upang umangkop. Cross-legged meditation, kaunting galaw lang ng isip, gumalaw na ang soul power sa katawan alinsunod sa landas ng misteryosong langit na sining. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay tulad ng isang likido, at ito ay natatakpan ng isang layer ng ginintoang kinang sa ibabaw ng orihinal na purong puti. Ang katutubong lihim na pamamaraan ng Nomen Sect ng Tang Wulan ay naisagawa na sa unang antas. Nasa consolidation stage na siya, at hindi siya nagmamadali. Matapos ang napakaraming taon ng pag-aangkop sa Golden Dragon King Seal, alam niya na ang unang bagay na dapat gawin upang madagdagan ang pisikal na lakas ay ang patuloy na patatagin ang kanyang sarili, at bigyan siya ng sapat na oras pagkatapos ng bawat pagtaas. Magpainit, ngunit gawing mas madaling ibagay ang iyong sarili. Kapag ang lakas ay umabot sa isang tiyak na antas, kung ito ay hindi epektibong makontrol, ito ay malamang na ito o ganoong uri ng problema ay magaganap, na hindi nakakatulong sa karagdagang paglilinang. Halos kakatapos lang ng paghinga, si Tang Wulan ay pumasok na sa isang estado ng kawalan ng laman at pagmumuni-muni. Ang kamalayan ay lumulubog sa katawan, habang naglalabas, tahimik na nararamdaman ang mga pagbabago sa hangin sa labas. Ang lahat ng mga elemento ng iba't ibang mga katangian ay nasa saklaw ng kanyang pangunawa, at pagkatapos ng pagtaas ng kapangyarihang pangkaisipan, ang pangunawa na ito ay nagiging mas malinaw. Subukang kontrolin, pag-aralan, at pakiramdam ang mga ito ng mas malalim. Pakiramdam ang bawat nuance. Sa paglubog ng kamalayan, ang buong pagkatao ni Tang Wulan ay pumasok sa isang kahangahangang estado ng paglilinang, at sa pagkakataong ito ay malinaw na may mas malaking pag-unlad. Sa sandaling ito, biglang yumanig ang espiritual na dagat ni Tang Wulan, malabo, tila may naramdaman siya. Tila may isang napakalayo na boses na tumatawag sa kanyang pangalan ng mahina, at patuloy na tumatawag. Hindi niya marinig ang tawag, ngunit kitang-kita niya ang kabaitan sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Mariin niyang iminulat ang kanyang mga mata, at biglang lumabas sa pagmumuni-muni. Nagulat si Tang Wulan nang maramdaman na basa na ng pawis ang palda ng kanyang likod. Sa kanyang cultivation base, ang sitwasyong ito ay halos hindi kapanipaniwala. Yung boses na yun. Biglang, isang napakalakas na emosyon ang biglang sumugod sa aking puso. Tatay, nanay. Muntik na siyang magbulalas, at pagkatapos, ang mga malalakas na pag-iisip ay umagos na parang blowout. Saglit na naramdaman niyang nanlumo ang kanyang puso na parabang hindi siya makahinga. Sa pagharap sa maraming panggigipit mula sa Tang Sect at Shrek Academy, ang lahat ng oras ni Tang Wulan ay patuloy na pinalawig sa plano. Sa orihinal na plano, isa sa pinakamahalagang bagay ay ang paghahanap ng mga magulang. Ngunit sa muling pagkabuhay mula sa mga patay, ng lahat sa Shrek Academy, sa ilalim ng kaaya-ayang sorpresa, nakalimutan niya ang mahalagang bagay na ito. At ngayon lang, ang tawag na biglang lumitaw sa espiritual na mundo ay naging dahilan ng biglaan niyang paggising. Oo, kailangan kong hanapin ang aking ama at ina. Sa isang mahinang pagpindot sa lupa gamit ang kaliwang kamay, tumalbog siya. Nang lumitaw ang pag-iisip na ito, ang kanyang kalooban ay medyo hindi mapigilan na nabalisa. Itinaas ang kanyang pulso at pinindot ang numero sa Soul Communicator, ang paghinga ni Tang Wulan ay naging mas mabilis. Ang komunikasyon ay tumunog ng matagal bago ang kabilang panig ay konektado. Wulan. Isang pamilyar at medyo pabago-bagong boses ang dumating. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, "Teacher Mantian, ako ito. Kumusta ka?" Oo, ang boses sa kabilang panig ay mula sa Forging Enlightenment teacher ni Tang Wulan na si Mang Tian, isang 6-star Master Forge. Pagkaraan ng napakaraming taon, siya ay palaging isang anim na bituin, at hindi pa nakakatuntong sa antas ng isang banal na manggagawa. Si Tang Wulan ay palaging nakikipag-ugnayan sa kanya, at sa tuwing tatawagan siya at binabati, tinatanong din niya kung mayroon siyang balita mula sa kanyang mga magulang. Ngunit sa tuwing ang sagot ay hindi. Okay lang ako. Ano bang problema mo? Parang emotionally unstable. Hindi ka ba sumasali sa hukbo? Tanong ni Man Tian na may pagkalito. Dahil sa mga sekreto ng Blood God Legion, sinabi lamang sa kanya ni Tang Wulan na siya ay nasa Blood God Legion, ngunit hindi niya sinabi kung nasaan ang Legion. Sinabi ni Tang Wulan, "Guru Man Tian, nakalabas na ako sa Legion, at kailangan kong gawin ang ilang mga gawain. Mayroon bang balita mula sa aking ama at ina?" Natahimik sandali si Man Tian, "Hindi pa. Mahigit 10 taon na ang lumipas, wala pa ring balita mula sa kanyang mga magulang." Nararamdaman lang ni Tang Wulan na parang isang karayom ang kanyang puso. Lalo na nang marinig ang tawag ng mga magulang bago iyon, mas naging matindi ang pakiramdam na ito. Aba, bakit hindi tayo kino-contact ni na dad at mom? Nasaan na sila? Miss na miss ko na sila. Sa umpisa, sabi nila, pwede ba akong pumunta sa kanila kapag naabot ko na ang level ng 7 Ring Soul Sage or above? Ngayon narating ko na. Pero, hindi ko nga alam kung nasaan sila. Pagkasabi nito, hindi na napigilan ni Tang Wulan ang kanyang emosyon, at ang kanyang boses ay medyo nabulunan.
Ano? Naabot mo na ang antas ng Soul Sage. Puno ng pagtataka at hindi makapaniwala ang boses ni Mang Tian. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay 21 taong gulang pa lamang. Ang 21 taong gulang na kaluluwang banal. Kahit na siya ay isang beses sa Shrek Academy, ito ay magiging hindi kapani-paniwala. Ngunit alam din niya na si Tang Wulan ay isa sa 7 Shrek na halimaw sa kontemporaryong panahon. Habang siya ay nagulat, siya ay mas nagulat. Oo, na-promote na ako sa Soul Saint level sa army. Pero ano pa ang silbi nito, hindi ko pa rin kaya. Sinabi lang ito ni Tang Wulan, ngunit naputol ito ni Mang Tian. Wulan, sandali. Nagulat si Tang Wulan, at pagkatapos ay tinamaan siya ng kidlat. Teacher Mang Tian, masasabi bang? Bumantong hininga si Mang Tian, oo, dahil naabot mo na ang antas ng Soul Sage, kaya mo na ring sabihin sa iyo. Paumanhin, nagsinungaling ako sa iyo. Ngunit ito ay sa mahigpit na kahilingan ng iyong ama, maipapangako ko lamang sa kanya. Siya, nakipag-ugnayan sa akin. Ano? Agad na tumaas ang boses ni Tang Wulan, nanginginig pa nga. Mahigit 10 taon na. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may ama. Teacher Mang Tian, hindi kita sinisisi, pakisabi sa akin kung nasaan sila. Ang pulso ni Tang Wulan kasama ang Soul Communicator ay nanginginig ng hindi mapigilan. Sinabi ni Mang Tian, huwag kang matuwa, kailangan mong huminahon. Dahil sa pag-aalala tungkol sa iyong simbuyo ng damdamin ay hindi ako pinapayagan ng iyong ama na sabihin sa iyo ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Ang unang bagay na masasabi ko sa iyo ay napakabuti nila at sila ay buhay pa. Walang panganib. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, sila ba ay pinaghihigpitan sa kalayaan? Matapos medyo pakalmihin ang kanyang isip ay bumalik din sa normal ang kanyang IQ. Oo, tama. Kaya, hindi ligtas para sa iyong ama na bumalik mula sa gabay ng kaluluwa sa bawat oras. Ngunit siya ay nakikipagsapalaran pa rin na ipadala sa akin ang gabay ng kaluluwa paminsan-minsan. Para malaman mo ang iyong sitwasyon ngayon. Sa katunayan, sa tuwing magkukusa ako na buksan ang komunikasyon ng gabay ng kaluluwa para sa iyo, tinawag niya ako kanina lamang. Sa tuwing sasabihin ko sa kanya ang iyong sitwasyon. Alam niya na masayang-masaya ka noong pumasok ka sa Shrek Academy. Kaya hiniling niya sa akin na panatilihing confidential ang impormasyong nakipag-ugnayan niya sa akin. Natatakot siya na baka maapektuhan kanila dahil sa kanila. Sana ay maging talent ka sa Shrek Academy. Kaya, huwag mo siyang sisihin, lahat siya ay napakasipag. Anak, alam kong naghihirap ka nitong mga taon, pero bakit hindi? Tulad ng pagkamis mo sa kanila, lagi kang namimiss nila ng sobra-sobra. Sa puntong ito, halatang may pabago-bagong emosyon si Mang Tian. Sinabi ni Tang Wulan, nasaan sila? Nasaan sila ngayon? Mataimtim na sinabi ni Mang Tian, nasa isang research institute sila, at hindi malinaw sa kanila ang eksaktong lokasyon nila. Ang tanging bagay na tiyak ay ang research institute na ito ay may kaugnayan sa Spiritual Pagoda. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako pinahintulutan ng iyong ama na sabihin sa iyo. Ang dahilan ng iyong sitwasyon. Ang Spirit Spreading Tower ay ang numero 1 organisasyon sa mainland. Hindi lamang iyon, ang kanilang mga pagsasaliksik ay hindi lamang mapanganib, ngunit ang kanilang mga pagsasaliksik ay may kinalaman sa ating mga armas. Ipinadala sa kontinente ng Dowling. Dowling kontinente. Sumimangot si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga magulang ay wala sa kontinente ng Dowluo, talagang nasa Dowling continent sila, at kamag-anak din sila ng Spiritual Pagoda. Walang magandang impresyon si Tang Wulan sa Chuanling Pagoda. Nang marinig ang sinabi ni Mang Tian, hindi niya napigilan ang pagkaim ng kanyang mga kamao nang hindi niya namamalayan. Nakatulong talaga ito sa akin. Pagkalipas ng 3 buwan, oras na para pumunta sa Dowling Continent at Xingluo Continent. Wulan, huwag kang pabigla-bigla. Bagamat mayroon ka ng Soul Sage level cultivation base, ngunit mahina ka, paano mo lalabanan ang Spiritual Pagoda? Tumawag ang iyong ama noong 1 buwan at sinabi sa akin na ang kanilang pananaliksik ay matatapos sa 1 taon. Nangako ang Spirit Spreading Pagoda na pagkatapos makumplito ang pananaliksik, ibabalik sila. Ibalik sila. Matapos marinig ang mga salitang ito, si Tang Wulan ay hindi lamang nasasabik, ngunit nabigla. Kung ilalagay mo ito sa nakaraan, syempre magiging napakasaya niya, ngunit dahil naiintindihan niya ang relasyon sa pagitan ng Spirit Tower at ng mga lawin, at ang Spirit Tower ay malamang na isa sa mga punong guro sa likod ng kalamidad sa Shrek Academy. Wala siyang anumang inaasahan para sa numero 1 organisasyon sa kontinente. Ang isang lihim na pananaliksik ay sa wakas ay nagbunga ng mga resulta. Upang mapanatili itong lihim, ano ang hindi magagawa ng Spirit Spreading Pagoda? Higit pa rito, palihim nilang kinuha ang mga magulang. Ano ang mas mahusay na paraan upang panatilihing lihim ang mga ito kaysa sa hayaan silang mawala sa mundo? Sa pag-iisip nito, natense ang puso ni Tang Wulan, Teacher Mang Tian, may itatanong ako sa iyo, kung sa susunod na tatawag ng Soul Communication ang iyong ama, dapat mong sabihin sa kanya kahit anong mangyari, huwag magmadaling tapusin ang kanyang kamay. Ay delay ang pag-aaral hanggat maaari. Sabihin mo rin sa kanya ang number ko para makausap niya ako. Makalipas ang 3 buwan, bibisitahin siya ng Tang Sectulings kasama ang imperyo ng imperyo.
Isang tiyak na posisyon sa Tang sect ngayon, at hihilingin ko sa mga nakatatanda ng Tang sect na kumilos at iligtas sila. Hindi niya sinabi kay Mantia na siya na ngayon ang pinuno ng Tang sect. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang pagdadala ng Tang sect, isang makapangyarihang sekta na hindi mas mababa sa spiritual spread ng pagoda, ay nagpaginhawa sa kanya. Wulan, nag-aalala ka na ang spirit spread ng pagoda ay. Ngunit sila ang numero 1 organisasyon sa mainland, kaya dapat. Ngumisi si Tang Wulan, wala akong kahit katiting na tiwala sa kanila. Kung mayroon pa rin silang responsibilidad sa no. Isa na organisasyon sa mainland China, hindi nila kukunin ang kanilang ama at ina. Well, kung tumawag ulit ang tatay mo, sasabihin ko sa kanya ang sinabi mo. You have to protect yourself. You should know that even if your parents are fighting for their lives, they also want you to be safe. Tama. How about that girl of Nar? Last time na nabalitaan ng tatay mo na natagpuan mo siya, sobrang nagulat din siya. Nang marinig ni Mantia na binanggit si Nar, hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Hanggang ngayon, hindi pa niya naiisip kung ano ang nangyari kina Nier at Guyo. Nier, ayos lang siya. Pagkatapos mag-alinlangan, hindi pa rin sinabi ni Tang Wulan ang totoo. Matapos ibitin ang komunikasyon, hindi mapakali ang emosyon ni Tang Wulan. Sa wakas may balita na mula sa mga magulang, at least buhay pa ang mga magulang ngayon. Habang nasa sabik, tumaas din ng gusto ang kanyang pagkamuhi sa Spirit Transmission Tower. Hindi na ako makapaghintay, sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan kong iligtas ang aking mga magulang. Gayunpaman, hindi madaling iligtas ang mga ito. Ang una ay napakakaunting mga pahiwatig, na isa ring pinakamalaking problema. Tungkol sa spirit spread ng pagoda, si Tang Wulan ay hindi masyadong nag-alala, siya ay may tiwala sa sarili niyang lakas. Tsaka ang daming partner sa paligid niya. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ng spirit spreading tower ay nasa Daoluo Continent, at ang Daoling Continent ay tiyak na medyo mahina. Ngayon, oras na para pag-aralan kung paano mahahanap ang mga magulang sa Daoling Continent ng maayos. Ang tanging palatandaan na ngayon ay ang lungsod na may napakataas na lupain. Para kay Tang Wulan, ang sitwasyon sa Daoling Continent ay parang black eye, ngunit mayroon pa rin siyang tulong ng Tang sect. Ang Tang sect ay isa ring malaking organisasyon na sumasaklaw sa 3 kontinente. Natural, may alam siya tungkol sa Daoling Continent. Walang tulog buong gabi. Kinaumagahan, natagpuan ni Tang Wulan ang mapagmahal na si Daoluo Zhangzin. Ikinwento ko ang sitwasyon tungkol sa aking mga magulang. Matapos pakinggan ang paglalarawan ni Tang Wulan, nag-isip sandali si Zhangzin, at nagsabi, ang Daoling Continent ay ang pinakamaliit sa 3 kontinente, at ang kabuoang kalupaan ay mahaba at makitid at maburol. May mga 3 lungsod na may mas mataas na lupain. Sa 3 lungsod na ito, 2 ang maliliit na hangganang bayan. Ang pinakamalaking lungsod ay Lingbo City sa tabi ng kabisera ng imperyo ng Daoling, na kung saan ay may mahalagang sangay ng imperyo ng Daoling. Nagkalat ng pagoda doon. Tuwang-tuwa si Tang Wulan nang marinig niya ito, at sa patnubay ni Zhangzin, naging mas malinaw ang direksyong ito. Bagamat maaaring hindi mo mahanap ang iyong mga magulang doon, at least pagkatapos mong magkaroon ng isang tiyak na direksyon, hindi ka na makakakrush kahit saan tulad ng isang walang ulo na langaw. Matapos matanggap ang mapagkakatiwalaang balitang ito, nabawi din ni Tang Wulan ang kanyang kalmado. Inaalala ang kakaibang panaginip niya kagabi, pakiramdam niya ay totoong-totoo ang panaginip. Ito kaya ay dahil pagkatapos na tumaas ang lakas ng pag-iisip ng isang tao sa isang tiyak na antas, mayroon siyang nararamdaman para sa kanyang mga magulang. Kung ito ang kaso, ito ay magiging mahusay. Kapag naghahanap ng mga magulang mamaya, ito ay medyo mas madali. Marahil, kapag ako ay nagko-concentrate, nararamdaman ko ang kanilang tiyak na posisyon. Ang ilang mga tao ay hindi makapaghintay na magsimulang magnilay muli, tumutok sa pakiramdam, at itaas ang kanilang kapangyarihan sa pag-iisip sa sukdulan. Gayunpaman, ang tawag ay hindi lumitaw muli sa ilalim ng kanyang sinasadyang pangunawa. Walang natira. Ilusyon lang ba talaga? Sa isang estado ng pagkahapo, kinailangan ni Tang Wulan na pumasok sa normal na pagmumuni-muni at unti-unting pumasok sa konsentrasyon. Malabo ang kamalayan, at ang buong katawan ay tila balot ng iba't ibang elemento, dala ang kanilang pagkain, at nararamdaman ang mga pagbabagong dulot nito. Si Tang Wulan ay patuloy na bumubuti bawat minuto at bawat segundo. Kailangan kong sabihin na ang tagumpay ng espiritual na kapangyarihan ay talagang mahusay para sa kanyang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pagkakaroon ng espiritual na kapangyarihan upang pakilusan ang langit at lupa na kapangyarihan para sa kanyang sariling paggamit, ang bilis ng cultivation ni Tang Wulan ay napakabilis. Tulad ng paghusga niya sa kanyang sarili, kung patuloy siyang maglilinang sa ganoong bilis, hindi niya kailangang isaalang-alang ang mga bottleneck dahil sa kakayahan ng kanyang katawan na makayanan ito. Ang 1 taon ay sapat na oras para maabot niya ang antas ng 8-ringed spirit na si Daoluo. Anak, Wulan. Muling lumitaw ang tunog ng pagtawag, napaka-ilusyon pa rin, malayo pa rin na parang nasa ibang mundo. Pero lumitaw talaga. Halos agad na nagising ang kamalayan ni Tang Wulan.
Siya ay nanginginig ng matalino, hindi naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata, ngunit mabilis na nag-concentrate, naramdaman ang tawag mula sa malayo. Gayunpaman, nang siya ay gumawa ng inisyatiba upang makaramdam, ang tawag ay biglang tumigil, na parang na-block, ganap na nawala. Ito. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, nanlumo ang kanyang ekspresyon. Paanong bigla na lang mawawala kung ngayon ko lang naramdaman? Hindi kaya maririnig mo lang ang boses na iyon sa iyong walang malay na estado. Pagkatapos ay subukan muli. Muling nagmumuni-muni, sa pagkakataong ito ay medyo mabagal ang pagpasok sa samadhi, isang bagay sa kanyang isipan ang nagpahirap sa kanya na kumalma. Matapos tuluyang makonsentrasyon, nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, kinaumagahan na. Buong gabi, hindi ko na narinig ang tawag. Ang kanyang espiritual na paglilinang ay hindi sapat na malakas. Kaya naman, kung maririnig mo lang itong tawag ng kawalan, hindi mo na mahuhusgahan ang posisyon ng iyong mga magulang. Para sa kadahilanang ito, natagpuan niya si Light at Dark Dao Luo Longyeo, at pinag-usapan ang kanyang sitwasyon sa Extreme Dao Luo na ito. Sa mga tuntunin ng karanasan sa paglilinang, natatakot ako na walang sinuman sa buong kontinente ang makahihigit sa isang ito. Matapos pakinggan ang kanyang paglalarawan, bahagyang kumunat ang noo ni Longyeo, hindi malamang. Hindi malamang na ito ay mula sa iyong mga magulang. Sinabi mo rin na ang iyong mga magulang ay mga ordinaryong tao. Ang mga ordinaryong tao ay may napakalimitadong kapangyarihan sa pag-iisip. Pinutol muna nito ang posibilidad na sinabi mo. Oo, pagkatapos na ang antas ng espiritual na kapangyarihan ng tao ay umabot sa espiritual na kaharian, talagang hindi magkakaroon ng maliliit na pagbabago. At ang mga mahiwagang sitwasyon na ito ay talagang magkakaroon ng lahat ng uri ng mga pagbabago. Sa madaling salita, ang pagdaragdag sa iyo na tumawag ng may kapangyarihan sa pag-iisip, sa loob ng isang tiyak na saklaw, ito ay posible para sa mga tao na madamang ito, ngunit ang posibilidad na ito ay napakaliit, kahit papaano ay malayo ka pa rin sa paggawa nito. Nga pala, ito lang ang itinanong mo. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Naniniwala akong hindi ka pa nakatanggap ng anumang patnubay sa lugar na ito dati. Napalakas ni Tang Wulan ang kanyang espiritu, oo, hindi dati. Napakasarap talagang magkaroon ng Long Laozai. Sa patnubay ng pinakamataas na pag-iral ng mundong ito, tiyak na maiiwasan niya ang maraming paikot-sikot sa kanyang paglilinang. Sinabi ni Longyeo, ang paglilinang ng isang paglalakbay ay nangangailangan ng pagtitiyaga, ngunit ang tagumpay ay nakasalalay sa talento. Ikaw ay may talento at may kakayahang magpumilit, kaya maaari kang makarating sa puntong ito. Ang espiritual na kaharian ay iba sa alinman sa mga nakaraang espiritual na antas. Ito ay masasabing isang pag-iral na hiwalay sa labas. Bago ang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa antas ng espiritual na kaharian, ito ay masasabing isang pagpapalawak ng iyong espiritual na pag-unawa, na ang iyong pangunawa ay ang pagpapalawak ng iyong sarili, ang iyong pangunawa sa iyong sarili kapangyarihan. Mas malakas ang pangunawa, mas malakas ang puwersa, kaya may mga screen na may mga halagang iyon upang makita kung gaano kalakas ang iyong pangunawa. Ngunit ang espiritual na kaharian ay iba. Ang espiritual na kaharian ay isang simbolo ng materialisasyon ng espiritual na kapangyarihan. Ito ay tiyak na dahil ang espiritual na kapangyarihan ay materialized na maaari mong madama ang lahat ng mga elemento mula sa labas ng mundo, at kahit napakilusan ang mga elementong ito. Ito ay maaaring magamit sa pag-eehersisyo ng iyong sariling mga kakayahan ay maaari ding gamitin upang madagdagan ang iyong sarili. Upang tunay na magbigay ng feedback sa lahat ng bagay na nakakaapekto sa iyo. Ang pinakamakapangyarihang lugar sa espiritual na kaharian ay nasa pamamagitan ng paglilinang, maaari kang bumuo ng iyong sariling espiritual na kaharian. Kapag nabuo ang kaharian na ito, magkakaroon ka ng sarili mong maliit na mundo. Sa maliit na mundong ito, ang iyong espiritu ang Panginoon. Maaring mangibabaw sa lahat ng bagay sa mundong ito. Magbigay at humingi. Maaari mo ring gamitin ito upang atakihin, ipagtanggol, kontrolin, lahat. Ang pagbuo ng espiritual na kaharian ay dapat ding maging batayan ng iyong espiritual na kaharian sa pagpasok. Ay pumasok sa saklaw ng espiritual na kaharian, ngunit dahil walang tumuturo, ang iyong espiritual na kaharian ay hindi nabuo sa susunod na 3 buwan, umaasa ako na maaari kang magsumikap sa lugar na ito at mas maagang makumplito ito. Ang espiritual na kaharian. Siyempre, narinig na ni Tang Wulan ang termino, ngunit hindi pa niya ito nakita noon. Oo, ganito. Pakiramdam mo. Gaya ng sinabi niya, biglang nagningning ang mga mata ni Longyeo. Sa ilalim ng mga tingin ni Tang Wulan, naramdaman na lang niya na ang mga mata ni Longyeo ay biglang naging isang pares ng mga bituin, na sobrang nakakasilaw na imposibleng tumingin ng diretsyo. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng nasa paligid niya ay tila naging mabituing kalangitan. Sa sandaling ito, tila siya ay nasa mabituing kalangitan. Ang paligid ay ilusyon, at ang lahat ay hindi maabot. Ngunit sa susunod na sandali, isang malakas na pakiramdam ng inis ang dumating, na parabang siya ay dumating sa tunay na kalawakan, ang hangin ay nawala, ito ay ganap na nasa vacuum na estado, at ang lahat ng mga elemento ay nawala. Halos kusang nag-trigger, ang pagbabago-bago ng dugo sa katawan ni Tang Wulan ay biglang naging matindi, at ang Dragon Gong ni Jin Mengmeng ay lumabas,
na nakatikip sa kanyang buong katawan, na nagpaginhawa sa kanya ng kaunti, ngunit kahit anong pakiramdam niya, hindi niya ito mahanap. Iba't ibang elemento ng katangian sa paligid ng kalahating punto. Nang siya ay nagulat at hindi maipaliwanag, biglang nawala ang nakapalibot na mabituing kalangitan at napalitan ng kakaiba at makulay na mundo. Ang mga elementong kanina ay naglaho ay biglang naging matindi at labis na yumaman, lahat ay nagkukumpulan sa kanyang direksyon. Ngunit ang mga elementong ito ay hindi bumaha sa kanyang katawan, ngunit lahat sila ay tila nagdala ng galit at pagtanggi sa kanya. Para bang ibubukod siya sa mundong ito. Ang longgang sa tanghulan ay nagsimulang magbago ng marahas, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Kung hindi lang siya malakas, parang napunit siya ng mga elementong ito. Sa susunod na sandali, ang mga multicolored na elementong ito ay mabilis na nagtagpo, umiikot at naging isang buhawi. Ang lahat ng iba pang mga katangian ay nawala, nag-iwan lamang ng liwanag at kadiliman. Ang Old Long ay tila lumitaw sa malayong abot tanaw, at ang dalawang elemento ng liwanag at kadiliman na ito ay salit-salit na kumikislap sa paligid niya, sa wakas ay bumubuo ng isang nakakatakot na bagyo ng liwanag at dilim. Ang ganoong klase ng pakiramdam na parang kayang sirain ang buong mundo, naramdaman lang ito ni Tanghulan nang harapin niya ang God-killing Grade Fixed Soul Guidance Cannonball. At sa prosesong ito, wala siyang magawa. Ang kanyang makapangyarihang mental na kapangyarihan ay hindi kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa labas ng mundo, at hindi niya ito maalis sa mundong ito. Hindi napigilan ni Tanghulan ang pagpatunog ng isang mabangis na dagandong ng dragon. Ngunit ang liwanag at madilim na bagyo ay galit na naapektuhan ng longgang sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay miserable. Ito ba ang lakas ng Extreme Dao Luo? Ang pang-aapi lang ng mental power. Buong-buo siyang salakayin si Long Lao noong araw na iyon. Bagamat alam niyang sadyang pinataas ni Long Lao ang kanyang prestihiyo, medyo kampante pa rin si Tanghulan pagkatapos ng panahong iyon. Ngunit noon lamang niya tunay na naunawaan kung gaano siya kalayo sa limit Dao Luo. Kung talagang gusto siyang patayin ni Old Long, hindi ito magiging mas mahirap kaysa sa pagdurog ng langgam. Ang kanyang daan ng paglilinang ay kailangan pa ring maglakbay ng malayo. Ang lahat ng liwanag ay nagtagpo sa susunod na sandali, si Long Yeo ay nasa harapan pa rin niya, at ito pa rin ang silid ni Old Long, na parang walang nangyari. Ngunit ito ay kasing haba ng lumipas ang isang buong mundo. Ito ang espiritual na kaharian. Nagulat si Tanghulan kay Old Long. Tumango si Long Yeo, pakiramdam mo. Sa iyong espiritual na kaharian, ikaw ang Panginoon at kayang mangibabaw sa lahat. Hanggat ang espiritual na paglilinang ng kalaban ay hindi kasing ganda ng sa iyo, lalo na kung walang espiritual na kaharian, na nakaharap sa iyong espiritu sa klaw ng domain, ang pagiging epektibo ng labanan ay lubhang mababawasan. Ang espiritual na domain ay palaging isang simbolo ng napakabihirang pag-aari ng Dao Luo ngayon. Kontinente, hindi hihigit sa 10 tao ang maaaring magkaroon ng espiritual na domain A. At kapag nakapasok ka sa antas na ito, halos nangangahulugan ito na tiyak na makakamit mo ang extreme Dao Luo sa hinaharap, at ang bilis na ito ay magiging napakabilis. Para sa karamihan ng mga Spirit Master, ang espiritual na kapangyarihan ay maaaring unti-unting maabot ang antas na ito pagkatapos na ang pinakahuling Dao Luo ay unang makamit. Ngunit para sa iyo, ang sitwasyong ito ay nabaligtad. Mapabura ng eroplano, ang iyong espiritu ang paglago ng lakas na higit sa ordinaryong tao ay ginagawang posible para sa iyo na maabot ang antas ng espiritual na lakas bago ang iyong paglilinang ay malayong maabot ang antas na ito. Yamang ikaw ay labis na mapagmahal, paano mo ito mabubuhay sa iyong espiritualidad? Realm sa lalong madaling panahon, at mas makakatulong ito sa iyong cultivation hanggat maaari mong kumpletuhin ang espiritual na larangan, ayon sa iyong kasalukuyang pundasyon at bilis ng paglilinang, tiyak na makakamit mo ang pinakahuling Dao Luo bago ang edad na 35 taon. Huminga ng malalim si Tanghulan, kumikislap ang kanyang mga mata sa sigasig, oo. Elder Long, paano ako maglilinang sa espiritual na kaharian? Malabong sinabi ni Long Yeo, ang espiritual na kaharian ng bawat isa ay iba. Walang sino man ang may parehong espiritual na kaharian. Sa makatuwid, ang paglilinang ng espiritual na kaharian ay ganap na pribado. Ang masasabi ko lang sa iyo ay ang pakiramdam mo. Sarili. Ang iyong sariling katawan ay isang kaharian, at lahat ng iyong pag-aari ay lahat ng bagay sa kaharian na ito. Kapag maaari mong ipakita ang iyong sarili mula sa pisikal hanggang sa espiritual na antas, kung gayon ang iyong espiritual na kaharian ay mabubuo. Feedback sa espiritual na mundo sa pamamagitan ng sarili. Sumimangot si Tanghulan, talagang hindi niya mahawakan ang kanyang mga pahiwatig. Hindi ko maituturo sa iyo ang natitira. Ang proseso ng pagbuo ng espiritual na kaharian ay umabot sa akin ng 17 taon. Sa simula, si Yunming ay tumagal ng 12 taon. Ang bawat tao ay iba-iba. Mayroon ding isang ninununa sa sandaling nakamit niya ang limit Dao Luo. Makakamit mo ang iyong sariling espiritual na kaharian. Lahat ito ay karanasan, o epiphany. Sa prosesong ito, lahat ng tao ay hindi makakapagturo sa iyo ng mabuti. Lahat sila ay mga kayamanan, lalo na para sa aming mga Soul Masters ikaw ay nakakabit sa eroplano, nasa iyo ang dugo ng Golden Dragon King,
at ang iyong katawan ay mas misteryoso kaysa sa iba sa katotohanan, ang espiritual na kaharian na maaari mong makuha ay magiging napakalakas, at kahit ako ay gustong makita ito. Salamat Long Lao para sa iyong payo. Ang paglilinang sa espiritual na larangan ay talagang hindi isang bagay na maaaring maisakatuparan sa pagsisikap. Sa pag-uulit ng mga salita ni Long Yeo sa kanyang isipan, bumalik si Tang Wulan sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang pagsasanay, pakiramdam at i-visualize ang kanyang sarili. Kaya, magsimula tayo mula sa panloob na view. Ang punong tanggapan ng Chuanling Tower. Naka-cross-legged si Guyan sa tahimik na silid. Kung sino man ang makakita sa kanya na nakaupo dito, siya ay labis na magugulat, dahil ang tahimik na silid na ito ay orihinal na pag-aari ng walang hanggang silangan na hangin ng tore ng paghahatid ng espiritu. Ito rin ang pagkakaroon ng pinakamataas na antas ng seguridad sa buong Spirit Transfer Pagoda. Ngunit ngayon ay ibinigay ni Chenggu Dongfeng ang tahimik na silid na ito kay Guyana. Ang dahilan na ibinigay sa kanya ay gusto niyang masira ang antas ng espiritual na kaharian sa pamamagitan ng pusong Diyos ng Yelo. Hindi kalayuan sa harap ni Guyana, inilagay niya ang kahon na naghihiwalay sa puso ng Ice God mula sa labas ng mundo, at ang puso ng Ice God ay nagniningning na may mahinang liwanag sa transparent na takip. Mukhang ang pinakakahangahangang hiyas, ngunit tanging ang mga talagang nakakaalam nito ang nauunawaan na kapag lumitaw ito sa labas ng mundo, agad nitong gagawing yelo at nyebe ang lahat sa paligid nito. Ipinikit ni Guyana ang kanyang mga mata, ang kanyang pilak na buhok ay nakalawit mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang likod, hanggang sa siya ay napahiga sa lupa. Parang pumasok siya sa ibang level, ibang mundo. Biglang nagbago ang buong silid, umalangaw ang malalim at matamis na dagandong ng dragon, at ang liwanag sa buong tahimik na silid ay naging madilim. Parang biglang hinigop ng katawan niya ang lahat ng liwanag. Sa sumunod na sandali, nagsimulang lumitaw ang maliliit na kulay na sinag ng liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Ang mga may kulay na sinag ng liwanag na ito ay lumitaw ng regular, nakaayos ng pantay-pantay sa kanyang katawan, at tahimik na umiikot sa kanyang katawan. Kung makikita ni Chenggu Dongfeng ang eksenang ito, magugulat siya at hindi maipaliwanag, dahil narating ni Guyana ang espiritual na kaharian ng hindi man lang ginagamit ang puso ng Diyos ng Yelo. Bukod dito, sa cultivation base ng sinaunang Dongfeng, hindi pa ito natuklasan dati. Ang malalim na dagandong ng dragon ay unti-unting naging malinaw. Ang tahimik na silid ng sinaunang hanging silangan ay maaaring ilarawan bilang nakahiwalay sa mundo, at anumang pagbabago ng enerhiya at tunog sa loob ay tiyak na hindi maipapasa. Sa tunog ng dagandong ng dragon, nagsimulang magbago ang mga may kulay na elementong iyon, at ang mga molekula ng elemento ng parehong kulay ay nagsimulang mag-condense, namumuo sa kakaibang maliliit na dragon, at masayang lumangoy sila sa paligid ng katawan ni Guyu. Ang asul ay ang water elemental na dragon, at ang pula ay ang fire elemental na dragon. Mayroon ding cyan wind elemental dragons, yellow earth elemental dragons, black dark elemental dragons, silver space elemental dragons at golden light elemental dragons. Kabilang sa mga ito, ang mga elemental na dragon na may iba't ibang kulay ay lumangoy ng paalang at paalang sa paligid ng katawan ni Guyana, na para bang nakapasok sila sa mundo ng Dragon Clan. Sa sandaling ito, dahan-daang ibinuka ni Guyana ang kanyang mapupulang labi at nagpakawala ng hininga. Ang daloy ng hangin na ito ay lumitaw sa siyam na kulay, at sa sandaling ilabas niya ang hiningang ito, ang mga nakapaligid na elementong dragon ay biglang tumigas. Kaagad pagkatapos, ang buong silid ay naging kulay silver. Ang iba't ibang mga elemental na dragon ay naging maliwanag na puting ginto, umaagos at lumalangoy sa pilak na mundong ito. Dahan-daang iminulat ni Guyana ang kanyang mga mata, ang kanyang lilang mga mata ay kasing linaw ng espasyo, at ang mga platinum na dragon na umiikot sa kanyang katawan ay naaninag sa kanyang mga mata, tulad ng mga bituin. Sa gitna ng kanyang noo, dahan-daang lumitaw ang isang siyam na kulay na kristal, at isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang lumitaw sa kanya. Ang nakapaligid na pilak at puting ginto ay natatakpan din ng malabong siyam na kulay na halo. Unti-unting bumangon ang maselang katawan ni Guyana, at muli siyang bumantong hininga, at ang halo sa kanyang harapan ay biglang nagbago at naging isang kulay pilak na puting kurtina. Sa loob ng liwanag na kurtina, unti-unting naging malinaw ang ilusyong liwanag at anino. Si Tang Wulan ang nakaupo doon na naka-crossleg, nagmumuni-muni upang hanapin ang misteryo ng kanyang espiritual na kaharian. Sa pagtingin sa kanya, ang orihinal na marangal at malamig na mga mata ni Guyana ay nagsimulang lamambot, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, "Kuya." Wala pa ring bakas sa kultibasyon sa espiritual na kaharian, ngunit si Tang Wulan ay walang intensyon na magsanay pa sa oras na ito, dahil nakatanggap na naman siya ng soul guide communication. Nasaan si Zenggayo? Saan nagpunta ang batang ito? Hindi siya natagpuan ni Tang Wulan sa silid ni Le Zenggayo. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito, kalimutan mo na, ako na lang ang pupunta. Oo, bumalik sila, at gumawa sila ng appointment. Ang Shrek 7 Devils ay muling magkikita. Ang pagbabalik ng Le Zenggayo ay nagdala ng sagradong pamamaraan ng pagtunaw pagkatapos ng ikalawang sagradong binyag. Tapos, paano naman yung iba? Gaano kalayo na sila sa mga kaganapang ito? Paano nililinang ang Sword Soul ni Xinglan? At paano naman ang boxing technique ni Yuanan Yahui? Si Tang Wulan, ang lakas nilang dalawa, ay nakita ito sa Star Battle.
Net Federation Challenge, at hindi pa siya gaanong malinaw sa sitwasyon ng iba. Hindi ko alam kung hanggang saan na ang mga partner ngayon. Namiss ko talaga sila. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagmamadaling lumabas, ngunit nag-makeup at umalis sa Tangmen Underground Headquarters na parang isang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dumiretso sa Tiandao City Seoul Gaideng Train Station. May kalahating oras pa bago dumating ang mga partner. Ang Tiandao City Seoul Gaideng Train Station ay napakasigla at pambihira pa rin. Mula nang wasakin ang Shrek City, ang Tiandao City ay naging isang mas mahalagang hub. Bukod dito, dahil ito ay itinuturing na punong tanggapan ng mga kalapati, ang pagpapanumbalik at pagtatayo ng Tiandao City ay natapos ng napakahusay. Bukod dito, ang kasalukuyang garrison ay lubos na pinalakas kumpara sa dati. Ang militar na sumusuporta sa mga kalapati ay nagbigay ng napakataas na antas ng mga hakbang sa seguridad. Pagdating niya sa labasan ng istasyon, nakakita si Tang Wulan ng hindi kapansin-pansing sulok para huminto. Babalik ang lahat, napakasarap sa pakiramdam. Pagkatapos sumali sa hukbo sa pagkakataong ito, lahat ay lumaki, at gayon din ang kanilang mga kasosyo. Sa susunod na 3 buwan, pagkatapos kumpletuhin ang free character battle armor para sa lahat, oras na para maglakbay silang magkasama sa Daoling at Xingluo. Iniisip ang Star Luo Empire, hindi niya maiwasang isipin si Long Yu at ang orihinal na prinsesa ng Star Luo Empire. Umalis pa rin sina Dai Yuner at Long Yu. Matapos mabaigo si Dai Yuner na makakuha ng resulta sa Sigod Blind Date kasama si Tang Wulan, pumunta si Tang Wulan sa Devil Island, at bumalik din siya sa Star Luo Empire na may kalungkutan. Bilang kanyang tagapag-alaga, kinailangan ni Long Yu na bumalik. Si Shu Mier ay umibig kay Long Yu sa Sigod Blind Date Conference, ngunit hindi umalis kasama niya. Nag-aatubili siyang makipaghiwalay kay Shrek, at hindi niya isusuko ang lahat ng mayroon siya sa Shrek dahil sa isang lalaki. Pagkatapos ng Big Bang, mas nadiskonekta sila. Upang panatilihing buhay ang balita tungkol sa kaligtasan ng Shrek Academy at ang mga disipulo sa loob ng courtyard, hindi kailanman nakipag-ugnayan si Shu Mier kay Long Yu sa pamamagitan ng Cross si Soul Guidance Communication ng Tang Sect. Natutunan ni Tang Wulan ang mga bagay na ito mula sa kanya. Sa muling pagpunta sa Star Luo Empire, hindi maiiwasan na muli nilang makita sina Long Yu at Dai Yuner. Kung iisipin mo ang nakaraan, parang nasa panaginip talaga ang mga tao. Kahit ngayon, naaalala ang pagkawasak ng Shrek Academy, si Tang Wulan ay mayroon pa ring malakas na pakiramdam ng hindi katotohanan sa kanyang puso. Ang maliit na mundo ng Dragon Valley ay hindi na dapat pasukin. Sinulyapan ni Tang Wulan ang siyam na kulay na kristal sa kanyang pulse areas. Tutal, 3 taon siyang nanirahan doon. Bagamat sa loob ng 3 taon, ang Dragon Clan ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanya, ngunit sa proseso, halatang-halata niyang nararamdaman na siya at ang Dragon Clan ay naging mas malapit. Ang paglilibing ng dragon sa loob ng 1,000 araw ay tila naantala ng maraming oras ng pagsasanay, ngunit ito rin ang proseso ng paglibing sa dragon sa loob ng 1,000 araw na talagang nagpakatatag sa puso ni Tang Wulan at nagbigay sa kanya ng kasalukuyang mga tagumpay. Nakatira na sila sa lupa, at dapat ay makatulog na sila ng mapayapa. Sa pag-iisip pa lang nito, biglang, na parang may humihila dito, hindi namamalayang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng exit. Ang unang bagay na nakakakuha ng mata ay isang nakausli na tiyan, at pagkatapos ay isang mataba at pamilyar na katawan. Mas mataba siya kaysa dati, pero mas matangkad din siya. Ang kanyang taas ay nalampasan pa ng kaunti si Tang Wulan, na nagpapakita na ang kanyang nutrisyon ay dapat na napakahusay sa nakaraang panahon. Palaging may ngiti sa kanyang mukha, nakangiti, mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop. Ang mas ikinagulat ni Tang Wulan ay nasa kanya, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng kaluluwa. Introvert si Essence. Ito ay isang bagay na hindi rin magawa ni Le Zhenghao. Mula kay Le Zhenghao, malinaw din na nararamdaman ni Tang Wulan ang kanyang sagradong hininga. Gayunpaman, mula sa lalaking nasa harapan niya, ang tanging naramdaman niya ay isang banayad na hininga. Walang kaunting pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu. Kasunod ng malaking matabang lalaking ito ay isang magandang babae na malamig at maganda pa rin. Nang makita siya, hindi maiwasan ni Tang Wulan na maalala ang sitwasyon noong una niya itong nakita. Sa oras na iyon, dumating siya sa ngalan ng Shrek Academy, na may pagmamalaki at lakas, at mas malakas na espada. Sa katunayan, si Tang Wulan ay sobrang inggit sa kanya noong panahong iyon, na inggit sa kanyang pagiging bahagi ng Shrek Academy. Naiinggit siya sa pagkakaroon niya ng ganoong kalakas na lakas. Lumipas ang oras, at siya ay naging kanyang sariling kasosyo. Nakakatuwang makita silang muli. Si Tang Wulan ang nagkusa na lumakad, kahit na ito ay isang pamilyar na kasosyo, hindi niya ito makilala sa harap ng kanyang mahiwagang makeup technique. Sa espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian, hindi magiging madali para kay Tang Wulan na itago ang kanyang aura. Naglakad patungo sa taong grasa at dir-diretsyong bumangga sa kanya. Hey, ingat ka! Itinaas ng matabang palad ang mataba niyang palad at idiniin ito sa kanyang balikat. Ang kanyang mga kamay ay mainit at mapagbigay, tulad ng isang malambot na unan, na nakadikit sa kanya, ngunit may pakiramdam ng pagwawalang kilos tulad ng isang bundok.
Kung ordinaryong tao, kung haharinjan siya, natural na maisantabi. Ngunit ang naramdaman ng matabang lalaki ay ang nakakakilabot na kapangyarihan na biglang nagmumula sa balikat ng nasa harap niya. Ang lakas na iyon, tulad ng isang higanteng dragon na nagising, ay nakakatakot sa sukdulan, at puno ng mapang-ipong puwersa, ito ay direktang hamampas sa kanyang dibdib. Nag-iba lang ang mukha ng glamorous na dilag sa likod niya, pero agad itong tumawa. Maganda na siya, nakakakuha ng atensyon ng maraming tao sa paligid niya. Nang tumawa siya, bigla siyang nakaramdam ng pagkatunaw ng yelo, at ang simoy ng tagsibol ay naging ulan. Maraming tao sa paligid ko ang natulala. Bang! Tumama ang balikat ni Tang Wulan sa dibdib ng matabang lalaki. Ang dibdib ng matabang lalaki ay malambot at puno ng pagkalastiko, at ang kanyang makapal na laman ay nanginginig sa kanyang lakas habang itinataas niya ang kanyang mga kamay, at hinawakan ang mga balikat ni Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, ibinuko na ni Tang Wulan ang kanyang mga braso at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap na hindi kayang yakapin. Ha! Boss! Muling nalito si Xu Lizhi, at sa oras na ito ay nakilala na niya ang pagkakakilanlan ni Tang Wulan. Bakit ka bumalik nang hindi nagme-makeup? Bulong ni Tang Wulan. Gatlang gitling. For more videos, please like, share and subscribe.